8 taon akong hindi nakabalik. Ang laki ng pagbabago. Ang laki ng dibdib at puwet. Talagang katangian ng mga babaeng Asyano ito. Mas nakakaakit sa akin. Anong tinitingin-tingin mo? Tignan mo pa, bubunutin ko ang mga mata mo. Anong ginagawa nyo? Miss Chin, gusto ka ng amo namin na uminom ng tsa. Pakiusap, bigyan mo kami ng karangalan. Sumama ka sa amin. Hindi ko naman kilala ang amo ninyo. Bakit ako iinom ng tsa kasama ang amo ninyo? Umalis kayo agad! Anong ginagawa mo? Sa liwanag ng araw, may lakas ng loob kayong manggulo? Sa tingin ko, walang mangahas na maghanap ng gulo. Nagkataon. Gusto ko talagang maghanap ng gulo. Miss, kung matutulungan kita, pwedeng kumain tayo mamayang gabi? Bastos na bata. Gusto mong maging bayani tulad sa pelikula, di ba? Sasabihin ko sa'yo, ang mga tulad mo sa totoong buhay, maraming namamatay na miserably. Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka. Hindi ito tungkol sa'yo. Umalis ka na. Bibigyan din kita ng 3 segundo. Mawala ka sa aking paningin, okay? Pare, gusto mong mamatay, di ba? Mga pare, sakalin siya. Tapos na, pare, yung manggulo sa aming plano ng dugong tipan. Teka lang, babalikan kita. Mga pare, umalis na tayo. Hoy, bakit nawala ang tao? Hindi pwede. Kailangan ko siyang mahanap. Nabigo, may nanggugulo, nagkaroon ng aksidente. Walang kwenta. Sige, i-freeze mo ang pondo ng angkang amposta. Opo. Pasok? Ma'am, sila ang mga aplikante para sa iyong personal na bodyguard. Ampos sa dagatan. Siya yon. Ma'am, ano po? Siya ang gusto ko. Ma'am, ang taong ito ay nabilanggo ng 3 taon. Pagkatapos pumunta siya sa ibang bansa at nanatili doon ng 5 taon. Hindi alam kung ano ang ginawa niya doon. Ang ganitong uri ng tao na hindi kilala ang pinanggalingan. Gawin mo ang sinasabi ko. Opo, ma'am. Ma'am, dumating na ang tao. Ikaw, hindi ikaw si Amposta Nieve. Hindi ko inaasahan. Nakita tayo sa ganitong paraan ulit. Ma'am, sana hindi mo gagamitin ang iyong posisyon para may masamang balak sa akin. Amposta Dagatan. Ang pangalan mo ay pamilyar. Nagkita na ba tayo saan man? Kakagaling lang natin, hindi ba tayo nagkita sa airport? Bahala na. Isang huling tanong. Alam mo ba na maraming gustong pumatay sa akin ngayon? Maaari mo ba akong protektahan? Sinong gustong pumatay sa'yo? Ako na ang kukuha ng kanyang buhay. Sige, simula ngayon, ikaw na ang personal kong bodyguard at ang sweldo, bibigyan kita ng 1 milyon. Ang kailangan mo lang gawin ay protektahan mo ako 24 oras. Presidente Chin, masaya ang partnership. Masaya ang partnership. Sapat na ba ang hawak? Hindi pa. Ang lambot ng kamay ni Presidente Chin. Bitawan mo na. Lolo, Sige Lolo, naiintindihan ko. Presidente Chin, anong problema? Ampos sa dagatan, gusto kitang pakasalan. Kasal. Kalihim Laurel. Dalhin mo siya para magpalit ng damit. Gagabihin ko siya sa Ilog Lunti Hotel para sa birthday party ko. Okay, Presidente Chin. Pagdating doon, ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano si Presidente Chin nagustuhan ka, isang lalaking walang kwenta. Pero tandaan mo, hindi kayo pareho ng mundo ni Presidente Chin, kaya huwag kang mangarap ng hindi para sa'yo. Ang bagay namin ni Presidente Chin mukhang wala kang kinalaman, di ba? Wala nga akong kinalaman, pero ang pamilyang primera sa Ilog Lunti, ang panganay ng angkang Amposta na si Amposta Mandirigma, ay nanliligaw kay Presidente Chin kung ikukumpara ka sa kanya para kang langit at lupa. Talaga? Baka ako ang langit hindi tiyak, di ba? Ang mga taong mayabang ay mas mabilis mamatay. Panginoon ng dilim, ako si Amposta Tugatog, narito na ako sa Ilog Lunti. Gusto ko kayong makita. Amposta Tugatog, tagapangulo ng Anghel na Kapital, Ginoo. Ano iyon? Ayon sa aking investigasyon, ang mga dokumento ng produktong ina-develop ni Miss Amposta ay regalo ng iyong ina. Sigurado ka? Sigurado. Upang malaman ang kinaroroonan ng iyong ina, ang produktong ina-develop ng Low Medicine Group, dapat nilang paunlarin ito. Baka lumitaw ang iyong ina. Kung gayon, Pumunta ka ngayong gabi sa Ilog Lunti Hotel, maghanda ng pamumuhunan na 500 milyon.
Isipin mo itong regalo ko para sa unang regalo sa kaarawan ng aking asawa. Oh, Sige, umalis ka na. Amposta Mandirigma, panganay na anak ng angkang Amposta. Ginoong Amposta, matagal na tayong hindi nakita, gwapo ka pa rin. Inumin ko muna ito bilang paggalang. Matagal ko nang narinig na gusto mo si Miss Amposta. Ngayon, ang kaarawan ni Miss Amposta, tiyak na ang regalong ito ay hindi basta-basta. Tama? Oo nga, baka pagkatapos ngayong araw, ang angkang Amposta at ang angkang Amposta dapat magkaroon ng kasalan, hahaha. Ginoong Amposta, ito ang sinabi ko sa'yo na lalaking walang kwenta. Nakabihis na parang mayaman dumalo sa kaarawan ni Niebe. Hindi ba niya akalain na ganito ay makakapasok sa matataas na bilog? Sinasabi ko sa'yo, ngayon sinisibak ka na. Ang may karapatang magsibak sa akin ay si Amposta Niebe lamang. Ngayong araw, naghanda ako para kay Niebe ng isang regalo para sa kaarawan. Tiyak na magugustuhan niya ito at sasagutin niya ang panliligaw ko at sisibakin ka. Hindi ba iyon isang salita ko lang? Pasensya na. Niebe, ay akin na. Anong sabi mo? Mga minamahal, salamat sa inyong lahat. Nakatatandang Amposta Lolo ni Amposta Niebe sa pagdalo sa kaarawan ng aking apo. Sana ay mabusog at mag-enjoy kayo sa handaan. At kayo naman ay maaring makipag-usap ng marami sa aking apo. Kung magustuhan kayo, maaari kayong magkasamang kumain ng hapunan ng pribado, hahaha. Binibining Chin, ito ay isang jade bracelet na ginawa ko para sa iyo at nakaukit dito ang iyong pangalan. Bilang regalo sa iyong kaarawan, sana magustuhan mo. Regalo na nagkakahalaga ng ilang libong piso, nakakahiya naman na ibigay iyan. Binibining Chin, ito ay binili ko sa pamamagitan ng isang kaibigan, isang limited edition na bag. Hindi ito basta-basta mabibili ng ordinaryong tao. Luo Hue, ito ay gawa ng isang international na top na designer ng alahas Master Deck na maingat na ginawa para sa iyo. Ang pangalan nito ay Ang Asul na Palawit ng Langit, kakadala lang mula sa ibang bansa, ibinibigay ko sa iyo. Sana magustuhan mo. Narinig ko na ang bayad sa disenyo ni Master Deck ay umaabot sa 500,000 piso at ang kwintas na ito ay napakaganda, malamang ay hindi rin mababa ang kalidad. Ang kwintas na ito ay gawa sa top grade na jade ng Emperador. Ang gastos ng materyales ay 500 hanggang 600,000 piso. Sa kabuuan, mahigit 1,000,000 piso. Isang kwintas na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000, President Chin, talagang gusto ka ni Sir Sai. Ibinigay niya ang napakamahal na kwintas ng walang pag-aatubili. Kung ibinigay niya ito sa akin, baka pumayag na ako. Ikaw ang pumayag. Ngayong araw may sasabihin ako sa inyong lahat, ang kanyang pangalan ay Amposta Dagatan, siya ang asawa ko. Luo Hue, nagbibiro ka ba? Kung hindi mo gusto ang regalo ko sa kaarawan Ang palawit mo hindi lang peke mababa ang kalidad. Mas maganda pa ang ginawa ni Dirk gamit ang paa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Parang kilala mo si Master Dirk. Madalas siyang magbigay sa akin ng alak, hindi ko naman gusto. Luo Hue, siya ay... Siya si President Chin, isang bodyguard na inupahan lang nagpapanggap dito. Luo Hue, kung maghahanap ka ng bodyguard, dapat reliable. Parang ang bodyguard mo may problema sa utak. Amposta Dagatan, huwag mo siyang pansinin. Bata, ibalik mo sa akin ang palawit. Kung masira mo, hindi mo kayang bayaran. Sige, ibibigay ko sa'yo. Ikaw! Napakagaling ng hiyas mo. Parang apog ang pagkakagawa. Mayroon pang bug. Siya sinusubaybayan mo ako? Luo Hue, makinig ka sa pagdadahilan ko. Hindi, ikaw makinig ka sa paliwanag ko. Masamang bodyguard ka, iniisip mo bang importante ka? Tawagin ang mga tao, itong walang modo, wasakin ninyo siya. Huwag gumalaw. Sino sa inyo ang maglalakas loob na galawin siya? Siya ay taga-angkang Amposta. Luo Hue, sigurado ka bang ipagtatanggol mo siya? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Kung gusto mo talagang mamatay, huwag kang magalit kung hindi ako magiging maginoo. Lusob na. Lusob, sige na, atake. Ngayon, sino ang dudurog sa kanya? Malaki ang premyo ko. Hayop, sinira mo ang aking plano, gago. Kumusta? Laro pa ba?
Okay ka lang, Master C? Tama na, Luo Shue, huwag ka nang magulo. Alam ko, sinadya kang maghanap ng tao para magpanggap, para pigilan ang kasal. Lolo, ako. Nakatatandang Amposta. Kung si Luo Shue ay makakakuha ng puhunan, ibig sabihin ba ng pamilyang Amposta ay hindi na siya pipilitin sa kasal? Tama. Pero hindi niya kaya ngayon, kaya kailangan niyang sumunod sa pamilya. Sino ang nagsabing hindi niya kaya? Ngayon, naghanda ako para sa kanya ng isang regalo. Siguradong darating na ito. Anong ibig mong sabihin? Para bang ang iyong regalo sa kaarawan ay nagkakahalaga ng 500 milyon? Sa totoo lang, ang chairman ng Anghel na Kapital, Amposta Tugatog, ay naghanda para kay Luo Shue ng 500 milyon na puhunan. Ikaw isang basurang bodyguard, ano ka ba? Hindi ka man lang karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Chairman Amposta. Alam mo ba? Darating ang Chairman Amposta ng Anghel na Kapital. Mr. Joe, sinong mag-aakala na personal kayong dadalo sa kaarawan ng apo ko? Kung alam ko lang, sabihin ninyo sa akin, talagang magpapadala ako ng tao para sumalubong sa inyo. Miss Chin, maligayang kaarawan sa inyo. Miss Chin, para sa iyo. Ito. Ito ay kontrata na nagkakahalaga ng 500 milyon at 30% lamang ang tubo, Mr. Zhou. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay mula kay Ginoong Amposta espesyal na inihanda para sa iyong kaarawan. Sana magustuhan ninyo. Mr. Zhou, sino po ang tinutukoy ninyong Ginoong Amposta? Siyempre, ang asawa ninyo, Amposta Dagatan, Ginoong Amposta, siya ay espesyal na lumapit sa akin para kumuha ng investment para sa iyo. Imposible. Talagang imposible ito, Mr. Zhou. Baka nagkakamali ka ng tao? Isa lang siyang pangit na gwardiya. Paano siya? Hindi mo dapat insultuhin si Ginoong Amposta. Mag-sorry ka agad kay Ginoong Amposta. Mr. Zhou, ang tatay ko ay si Sisi Hai dati sa International Exhibition. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian o humingi ka ng tawad o lipulin ang angkan ninyong Amposta. Pasensya na. Kanino ka humihingi ng tawad? Ginoong Amposta, pasensya na. Nakatatandang Amposta ang pusta mo kay Luo Shue, nanalo si Luo Shue. Tiyak na si nakatatandang Amposta, hindi naman siya isang taong nagbabago ng isip. Siyempre. G. Amposta, na ipadala ko na ang regalo. Kung wala nang iba, mauuna na ako para hindi makaabala sa kaarawan ni Binibining Chin. Sige. Amposta Director Joe, anong relasyon niyo? Ang Angkang Amposta ay pumunta para batiin si Binibining Chin ng maligayang kaarawan. Amposta magiting panganay na anak ng Angkang Amposta. Amposta Dagatan, bakit nandito ka? Master Amposta, kilala mo siya? Bakit hindi ko siya kilala? Hindi ba siya yung sumubok na gahasain ng nanay ko 8 taon na ang nakaraan at pinalayas sa pamilya, panganay na anak ng Angkang Amposta? Naalala ko na ikaw. Inosente ako. Amposta Dagatan, ang saya-saya mo yata nitong mga nakaraang taon, masaya at malaya sa bilangguan. Ako naman, araw-araw kitang iniisip, hindi ako makatulog. Siyempre, dahil sa iyo, maganda ang lagay ko. Naiintindihan ko na kung bakit ka tinulungan ni Director Zhou. Kaya naman pala, ginagamit mo ang pangalan ng panganay na anak ng Angkang Amposta para lokohin si Director Zhou. Kung hindi, bakit naman si Director Zhou magbibigay sa iyo ng respeto? Amposta Dagatan, naglakas loob ka pang gamitin ang pangalan ko at manloko sa ilalim ng bandila ng Angkang Amposta? Ano ba yung Angkang Amposta? Nakakahiya para sa akin. Tama nga, ang taong may gusto sa sarili niyang stepmother? Hindi ba nakakahiya yon? Luo Shue, sigurado ka bang gusto mong panatilihin itong taong may masamang pagkatao sa tabi mo? Ako. Luo Shue, isipin mo ngayon kung ilang tao ang nakatingin sa'yo. Wala siya sa loob ng 8 taon, tapos biglang lilitaw ngayon. Sa tingin mo, ano ang nasa isip niya? Ano ang masama niyang balak? Ikaw itinapon ng Angkang Amposta. Ang Angkang Amposta ko, muntik na akong maloko ng tulad mo. Umalis ka na, kung hindi, ang Angkang Amposta ko ay hindi magiging maganda sa'yo. Naniniwala ka ba sa akin? Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Naniniwala ako sa'yo. Luo Shue, nagbibiro ka ba? Naniniwala ka sa ganyang klaseng tao?
Wala akong pakialam sa nakaraan niya. Naniniwala akong hindi niya ako sasaktan. Miss Chin, hindi ka ba takot na may masama siyang balak sa'yo? Dahil ang ganitong bagay ginawa na niya dati. Sab ko na naniniwala ako sa kanya. Ang ganitong klaseng walang kwenta, sa tingin mo, kaya kanyang protektahan? Hanggat nandito ako, walang sino man ang makakagalaw sa kanya kahit gaano. Huwag mong kalimutan, ang taya ko kay Luoxue ay kung makukuha niya ang puhunan, hindi ko na siya pipilitin na pakasal sa angkang Amposta. Ngunit hindi ako pumayag na maging boyfriend mo si Luoxue. Binibining Amposta, ang pangit ang paningin mo. Maraming magagaling na kabataan sa Ilog Lunti, pero napili mo ang isang rapist. Ano kinalaman mo? Luoxue, kung ayaw mo kay Amposta mandirigma, okay lang. Maaari kitang ipakilala muli. Kung makikipaghiwalay ka lang sa itinakwil na anak ng angkang Amposta na ito, sapat na. Lolo, maliban kay Amposta Dagatan, walang ibang pakakasalan. Ikaw? Talagang gusto mo akong patayin sa inis? Sa tingin ko, mukhang masigla si Ginoong Amposta. Hindi naman naabot sa kamatayan, di ba? Amposta Dagatan, tigilan na natin ang walang kwentang usapan. Kung talagang may kakayahan ka, magtaya tayo ano? Anong tayaan? Napakadali. Sa loob ng 3 araw tapusin ang 2 gawain. Una, pumunta sa kumpaniyang Ginintuang Corona at singilin ang utang. Proyektong Yulong Yuan. Ang kumpaniyang Ginintuang Corona ay may utang na 100 milyon sa angkang Amposta bilang huling bayad. Nagdulot ito ng pagkaputol ng daloy ng pondo ng aming angkan. Lolo, ang nasa likod ng kumpanyang Gininto ang Corona ay ang pinuno ng ilalim, ang timon ng mitolohiya. Paano siya? Hindi ba niya sinabing kaya kanyang protektahan? Kung takot siya sa timon ng mitolohiya, sa tingin mo, kaya niya. Maningil ng utang. Yan ang specialty ko. Sabihin mo, ano ang pangalawang bagay? Sige, may lakas ng loob. Ang pangalawang bagay ay mas madali pa. Iyon ay ang angkang Amposta na sinasabing pinakamakapangyarihan sa 4 na angkan ay kasalukuyang nagpapaunlad ng bundok bato na may pamumuhunan na 10 bilyon na proyektong turismo. Kung kaya mong mapakuha ang angkang Amposta ng proyektong ito, papayagan kita na maging manugang ng angkang Amposta. Lolo, hindi ba ang proyektong ito ay nakareserba na para sa angkang Amposta? Hindi ba maganda ang relasyon niya kay Director Joe? Manghingi ng tulong kay Director Joe, di ba? Paano magagawa ang 2 bagay na ito? Tanggap ko. Amposta Dagatan, wala kang alam sa mga limitasyon. Makipagkompetensya sa angkang Amposta sa proyekto? Sa tingin mo karapat dapat ka? Sa tingin ko, takot siya. Sinadyang pumayag para may dahilan siyang umatras. Ano ang pinagsasabi mo? Hintayin natin ang resulta. Nasaan ang recipe? Amo, hindi ko nakuha. Amo, hindi ko alam na si Amposta Niebe kung saan nakuha ang pamumuhunan ni Amposta Tugatog. Hindi mo alam? Ano pa silbi mo sa akin? Amo, may bagong bodyguard si Amposta Niebe, yung taong sumagip sa kanya dati. Mga walang kwenta, hindi nyo man lang maalis ang isang bodyguard? Yung bodyguard na iyon parang itinapon ng angkang Amposta. Oh, medyo kawili-wili. Hindi ko akalain na hindi siya namatay. Malamang marami na siyang alam tungkol sa bagong gamot. Amo, nakakaistorbo ang bodyguard na iyon. Kung hindi, pwede nating siyang walang kwenta. Si Amposta Dagatan ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Gamitin mo ang utak mo. Ito, ibigay kay Amposta unahan. Ipahatid niya ito sa angkang Amposta. Amo, gusto mo bang gumamit ng iba para pumatay? Tama, dati laging hinahanap ako ng mga taga-korte ng dilim. Kung hindi, sana personal ko nang ginawa. Kapag nakuha na natin ang bagay na iyon ng angkang Amposta, iyon ang katapusan ng korte ng dilim. Matalino ka, Amo. Bakit hindi ka pa pumunta? Opo. $1 milyon ito na ang bayad ko sa pagligtas mo sa akin. Mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Kunin mo ang perang ito at umalis ka agad sa Ilog Lunti. Presidente Chin, hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Kaya mo bang gawin ang 2 bagay na ito? Sige, Director Joe, dahil dati kang miyembro ng angkang Amposta ay handang tumulong sa iyo ng 1 beses. At ang pangalawang beses? Mali ka. Hindi niya ako tinutulungan. Sinisuyo niya ako. Sige! Kaya mo bang gawin ang pangalawang bagay? At ang una, ang pinuno ng timon ng mitolohiya na si Siyam na Talim ay isang demonyong pumapatay ng walang awa. Gusto mo bang mamatay? Presidente Chin, nag-aalala ka ba sa akin? Ako. Mamatay ka na! Tikman mo, mandirigma Amposta, pinuno ng angkang Amposta, bagong timplang tsa ngayon. Mabango, nakatatandang Amposta, lolo ni Sofia Reyes. Nakatatandang Amposta.
pinuno ng angkang amposta. Bakit ka napadaan dito ngayon? Unahan ang Kamakailan, amposta, pinuno naghanap ako ng isang angkang pintura para amposta. sa iyo. Tingnan mo. Salamat sa iyong pagsisikap, pinuno ng angkang amposta. Mabuti, pinuno ng angkang amposta, napakabuti mo. Mandirigma amposta, itago mo ang pintura, i-frame mo ito para sa akin. Sige, gusto kong makita ng lahat ang pagkakaibigan ng angkang amposta at angkang amposta. Walang anuman. Ginoong Mataas, pwede mo bang ibigay ang komisyon sa akin? 50,000 komisyon lang naman. Mataas na dragon punong tagapamahala ng kumpanyang gininto ang corona. Madaling ayusin yan. Umupo ka muna sa tabi ko. Bukang liwayway empleyado ng kumpanyang ginintuang korona. Liwayway. Ngayon suot mo ito. Ang ganda-ganda mo. Ginoong Mataas, ano ang ibig mong sabihin? Ngayon, kung paglilingkuran mo ako ng maayos, ibibigay ko sa iyo ang komisyon. Huwag, Ginoong Mataas. Hindi ba sinabi mo na kapag sinuot ko itong damit, sapat na? Dagdagan ko pa ng 50,000. Ang lola mo may sakit at kailangan ng pera, di ba? Ngayon binibigyan kita ng pagkakataon. Nasa sayo na lang. Kung kukunin mo o hindi. Huwag kang matakot. Masarap yan. Tigil, Ginoong Mataas. Hindi ko pa rin kaya. Hindi ko na gusto ang komisyon. Magre-resign ako. Ano? Puta, akala mo ba makakatakas ka pa ngayon? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, pakawalan. Putang ina, sino tong mabahong janitor? Bakit ka nakikialam sa akin? Hindi ko akalaing si Ginoong Gao buong araw ay napakawalang ginagawa. Putang ina mo, ayaw mo na bang magtrabaho? Papatayin kita. Maraming gustong pumatay sa akin. Kailangan mong pumila. Guard. Pasok kayo lahat. Ginoong Gao. Saktan ninyo siya. Patayin ang mabahong janitor na ito. Ito. Paano nangyari? Ikaw, naglakas loob kang manggulo dito. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Oo, alam ko. Ang timon ng mitolohiya, di ba? Sinasabi ko sa iyo, kung matalino ka, umalis ka na. Ang mang-insulto sa timon ng mitolohiya, walang lugar para sa iyo sa buong Ilog Lunti. Ah, ganoon pala kagaling ang timon ng mitolohiya. Sino ang maglalakas loob na maliitin ang timon ng mitolohiya? Siyam na talim general ng Korte ng Dilim. Siyam. Senyor Siyam. Senyor Siyam, kailangan mo akong ipagtanggol. Ang mga tao ng Angkang Amposta ay nagpanggap na janitor, pumasok ng palihim, sinugatan ng mga tao namin, at pinilit akong bayaran ang kanilang natitirang 100 milyon. Senyor Siyam, ikaw, bakit mo ako sinaktan? Punong timon ng mitolohiya, Siyam na talim ay nagbibigay pugay sa Panginoon ng Dilim. Kilala mo ba ako? Ginoo, hindi ninyo ako kilala, pero mapalad ako. Nakita ko kayo sa bilangguan sa ibang bansa. Kinuha ako ni Ginoong Water Chillin at naging tauhan ko. Paglabas ko, pinalawak ko ang aking impluensya sa Xinjiang Timon ng mitolohiya. Isa ito sa 8 sangay ng Korte ng Dilim. Ang impluensya nito ay nasa buong Daxia. Kaya pala ang Korte ng Dilim ay may malaking impluensya sa Daxia. Oo, Ginoo, palagi kayong nasa ibang bansa, kaya hindi ninyo alam ang sitwasyon. Ang ating impluensya ay hindi mas mababa kaysa sa ibang bansa. Ganyan pala, pero Siyam na talim. Ang iyong tauhan ay hindi masyadong marunong sa patakaran. Pasensya na, Ginoo, ako ang may kasalanan, hindi ko siya naturuan ng tama. Pupugutan ko ang aking braso bilang parusa. Sige na. Alisin mo na ang taong ito. Sa susunod, ayusin mo ang iyong grupo. Ang mga tao ng Korte ng Dilim. Hindi kailanman umaapi ng mahihina. Naiintindihan mo ba? Oo. Ilabas at pakainin sa mga aso. Kailangan nating sumunod sa batas. Pinilit niya ang mga inosente na maging patutot. Ibigay na lang siya sa Patrol Bureau para sila ang humawak. Kapag nasa loob na siya, hayaan ang mga kasamahan na alagaan siya. Bigyan mo ako ng pera. Sige. Ginoo, may 1 milyon sa card na ito. Kung kulang pa ako. Tama na. Ang pera sa card na ito ay kabayaran para sa'yo. Itago mo. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Kunin mo na. Pambayad sa pagpapagamot ng lola mo. Salamat. Kapag gumaling na ang lola ko, ang perang ito babayaran ko kahit magsikap ako ng todo.
Hindi na kailangan. Ikaw ang naabi sa bagay na ito. Kung may problema ka sa hinaharap, dumiretso ka sa kanya. Siya ang tutulong sa'yo. Siyam na talim, may utang ba kayo na 100 milyon sa angkang Amposta na hindi pa nababayaran? Oo, may ganun nga. Noon, ang pinuno ng angkang Amposta ang namagitan na nag-utos sa akin na gawin ito, kaya binigyan ko siya ng konsiderasyon. Ang panganay na anak na babae ng angkang Amposta ay kasintahan ko. Paumanhin po, hindi ko alam ito. Sige, bayaran mo na ang utang. Sige, pupunta ako agad sa angkang Amposta para ibalik ang 100 milyon. Teka, kailangan kong pumunta sa angkang Amposta para sa isang bagay. Alam mo ba kung saan ang address ng angkang Amposta? Nasa luklukan ng Panganorin, ang angkang Amposta. Isa rin iyang proyekto ng Timon ng Mitolohiya. Bakit po? May ginawa ba sa'yo ang angkang Amposta? Gusto mo bang tawagin ko ang mga kasama? Sibilisado tayong lahat. Ang away ay nakakasira ng reputasyon. Bigyan mo ako ng isang access card ng luklukan ng Panganorin. Kailangan kong pumunta sa angkang Amposta para sa isang bagay. Gino, ito ang pahingahang dilang buwan sa luklukan ng Panganorin. Tanging isang villa ito sa Ilog Lunti. Inireserba para sa'yo. Marunong ka. Aalis na ako. Tatawagan kita kung may kailangan. Tumigil ka, anong ginagawa mo? Ako ang bagong lipat na may-ari dito. May-ari? Nakasuot ka ng damit ng janitor at sinasabi mong ikaw ang may-ari? Tingnan mo na nga kung anong lugar ito. Ito ang susi ko. Ang villa sa tuktok ng bundok Kayakin. Sinong niloloko mo? Ang Tianxiang Renjian sa luklukan ng Panganorin. Walang nakatira doon. Totoo, hindi ko binili ang villa na ito. At naglakas loob ka pang magdala ng pekeng susi? Sino ang niloloko mo? Kung wala kang gagawin, umalis ka na. Hindi pa ako tapos magsalita. Itong susi ay bigay sa akin ni Master 9. Master 9? Ibibigay ni Master 9 sa'yo ang susi? Baliw ka. Pumunta ka sa ospital. Huwag ka rito. Umalis ka na. Kapitan, mukhang totoo ang susi niya. May espesyal na marka ito. Ano? Naniniwala ka na ba ngayon? Bata, bakit ka nagmamadali? Hindi pa malinaw ang usapan. Teka lang. Mga kasama, lumapit kayo. Kayo, bantayan ninyo siya. Oo, tatawag ako kay Master 9. Alamin ko kung ano ang tungkol sa susi. Huwag ninyong hayaang makatakas siya. Bata, kung niloko mo ako, patay ka. Bata, mukhang tapos ka na. Nakawin mo pa ang susi ng Tianxiang Renjian. Parang ang dalawang kamay mo ngayong araw ay hindi na sa iyo. Tingnan mo nga kung anong lugar ito. Dito nakatira ang mga mayayaman ng Ilog Lunti. Ikaw na janitor, gusto mong makalusot? Amposta Dagatan, ikaw na walang kwenta. Pumunta ka rito. Ako ang may-ari dito. Bakit hindi ako pwedeng dito? Ikaw lang, nakasuot ng uniforme ng janitor. Hindi naman siguro pumunta ka rito para maglinis? Ganito na lang, kukunin kitang empleyado. Umakyat ka at linisin ang kwarto ko. Bibigyan kita ng 5,000. Ano sa tingin mo? Itago mo na lang ang pera para pambili ng papel na pera para sa patay. Sunugin mo muna para sa sarili mo. Guard. Ano ang nangyayari? Sir Amposta Dagatan, sabi niya siya raw ang may-ari ng Tianxiang Renjian. Naglabas pa siya ng susi ng Tianxiang Renjian. Kami ay nagbe-verify pa. Pinaghihinala naming ninakaw niya ito. Amposta Dagatan, baliw ka na ba sa kahirapan? Kumuha ka ng susi ng villa, sabihin mo may-ari ka? Ang mga villa dito kahit bigyan ka ng 100 taon hindi mo kayang bilhin. Kayo, palayasin ninyo siya agad. Siya ay isang dating bilanggo. Kakalabas lang mula sa bilangguan. Kung papasukin ninyo siya, lahat kayo ay masisante. Sabi ko na, ako ang may-ari dito. Dahil ayaw niyang umalis, saktan ninyo siya. Tapos itapon ninyo sa labas. Bahala na sa amin. Kung hindi ka aalis, hindi na kami magiging magalang. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Ginoong Amposta Dagatan? Sabi, Ginoong Amposta Dagatan, pasensya na talaga. Kasalanan namin ito, pasensya na. Ngayon, ihahatid ka namin paakyat. Atensyon! Lahat ng mga tauhan ng seguridad sa luklukan ng Panganorin maligayang pagdating kay G. Amposta sa Tahanang Makalangit. Paano nangyari ito? Tahanang Makalangit, ito ang pinakamahal na villa sa luklukan ng Panganorin ikaw. Paano mo nagawa? Amposta Magiting. Ang mga iniisip mong importante para sa akin, wala lang yan. Ang angkan ninyong amposta sa akin at sa kahihiyan na ginawa sa aking ina, babayaran ko kayo ng paunti-unti. Amposta Dagatan, huwag kang magyabang. Kahit sipsipin mo si Amposta Tugatog, pinatira ka niya sa ganitong magandang bahay. Kung wala si Amposta Tugatog, wala kang silbi. Amposta Dagatan, hintayin mo ako. Ang pot ay umakyat sa langit. May malaking sakuna na darating. Akala
Akala ko si Manggagamot Araw na ang dumating. Si Sofia Reyes ang prinsesa ng Angkang Amposta. Sino ka? Ano ang pinagsasabi mo dito? Ako si Amposta Dagatan. Kinakatawan ko ang Angkang Amposta. Dumating ako upang pag-usapan ang proyekto sa bundok ng bato kasama ang Angkang Amposta. Ang mga taga-Angkang Amposta, wala ba kayong modales? Hindi ninyo pinapansin kung pumayag ba kami o hindi. Pagkakita sa inyo, diretso kayong pumunta sa pintuan ko. Pumunta ako para pag-usapan ang proyekto. Payo ko, huwag kayong maging walang utang na loob. Ang Angkang Amposta na malapit nang mahulog mula sa 4 na dakilang angkan. Mayabang pa rin. Payo ko, umalis ka na agad. Wala akong oras para sa iyo. Huwag mong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Mayuming, dumating na ba si Manggagamot Araw? Hindi pa. Ang tanga mula sa Angkang Amposta. Pumunta para pag-usapan ang proyekto sa bundok ng bughaw na bato. Paalisin mo siya. Sandali, dadating si Manggagamot Araw. Amposta Mandirigma, pinuno ng Angkang Amposta. Huwag mong antalahin ang paggamot sa matanda. Kaya kong gamutin. Kaya mo? Hindi naman dumating si Manggagamot Araw. Hayaan mo akong subukan. Walang masama. Tatay, ang mga manggagamot na may kasanayan ay matatanda na. Napakabata niya. Wala siyang alam sa medisina. Gusto lang niya kunin ang proyekto sa bundok ng bughaw na bato at magpakalat ng kalokohan dito. Paalisin mo siya. Pinuno ng Angkang Amposta, masama ang balita, nahimatay ang matanda. Sigurado ka bang kaya mong gamutin? Mabuti, bibigyan kita ng pagkakataon, ngunit huwag mo akong lokohin. Ingat, baka ang inyong Angkang Amposta ay magdusa. Sumunod ka sa akin. Panginoong Dugong Tipan, ayon sa inyong utos, naibigay ko na ang larawang yon sa Angkang Amposta. Mabuti, kapag nakabit na ang Yuanlong ang matandang iyon ng Angkang Amposta, ay wala nang maraming araw. Sa oras na iyon, ang Angkang Amposta ay magiging sa inyong Angkang Amposta na. Salamat po, Panginoon. Sige. Panginoon, bakit ibibigay ang Angkang Amposta sa Angkang Amposta? Pagkatapos bumagsak ang Angkang Amposta, ang Angkang Amposta ang hahawak sa Angkang Amposta. Sa oras na iyon, lahat ng mga paratang ay ituturo sa Angkang Amposta. Gusto lang ng Panginoon na magpatayan sila. Ang mga has na galitin ang aking dugong tipan. Paano ko siya basta-basta pakakawalan? Matalino po kayo, Panginoon. Pumunta kayo at bantayan ang Angkang Amposta para sa akin. Kapag may balita, iulat agad sa akin. Opo. Malapit nang makuha ang bagong gamot. Dr. Lu, kumusta ang lagay? Pinuno ng Angkang Amposta. Ito ang manugang ng Angkang Amposta, Amposta Dagatan. Sabi niya, kaya niyang gamutin ang sakit ni nakatatandang Amposta. Kaya ako ay... Ano ang ibig mong sabihin? Si Lu Yuan, alagad ni Manggagamot Araw. Malapit nang dumating ang aking guro. Ngayon ay pinapayagan mo ang iba na gamutin siya? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa kakayahan ng aking guro? Hindi po, Dr. Lu, paano ko pagdududahan ng galing ni Manggagamot Araw? Hindi pa dumarating si Manggagamot Araw. At ganito na si nakatatandang Amposta. Kaya ako... Ginoong Amposta Dagatan, di ba? May lisensya ka ba sa pagdodoktor? Wala. Kung gayon, sino ang iyong guro? Ako ang aking guro. May problema ba? Hindi ako nagkakamali. Pinuno ng Angkang Amposta. Wala pa akong narinig na ang Angkang Amposta ay may ganitong manugang. Niloko ka ba niya? Amposta Dagatan. Alam mo ba ang kahihinatnan kung lolokohin mo ang Angkang Amposta? Pinuno ng Angkang Amposta, sa tingin ko, isa siyang manloloko. Kung papayagan mo siyang gamutin si nakatatandang Amposta, ang responsibilidad ay hindi ko pananagutan. Dr. Lu, salamat sa iyong paalala. Masyado akong nag-aalala sa sakit ni nakatatandang Amposta, kaya mga tauhan. Ilabas siya, pilain siya. Ang sakit ni nakatatandang Amposta ay hindi ordinaryong sakit, kundi isang sumpa. Kahit dumating pa ang Manggagamot Araw na iyon, hindi rin siya maliligtas. Ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Sa tingin ko, ikaw ang naengkanto. Kanina lang, gusto ko sanang magsalita para ipagtanggol ka. Ngayon, sa nakikita ko, hindi na kailangan. Kalokohan, ilabas siya. Pinuno ng Angkang Amposta. Manggagamot Araw, Pangulo ng Asosasyon ng Tradisyonal na Medisina. Manggagamot Araw, buti naman at dumating kayo. Bilisan, suriin ninyo agad kung ano ang nangyari kay nakatatandang Amposta. Guro, sa loob ng katawan ni nakatatandang Amposta, may malamig na enerhiya. Sa tingin ko, baka sipon ng dahilan. Dito pala ang pinagmulan ng masamang enerhiya. Kakaiba. Talagang kakaiba. Kahit may malamig na enerhiya si nakatatandang Amposta, normal ang kanyang pulso. Hindi ito dapat magdulot ng matinding pagkawala ng malay. Manggagamot Araw, wala ka bang magagawa? Paanong walang magagawa ang aking guro?
Isang simpleng malamig na enerhiya lang iyan. Kung magtuturok siya ng ilang karayom, maalis niya ang malamig na enerhiya. Ang malamig na enerhiya na ito ay napakakakaiba, ngunit walang epekto sa mga organo ng katawan. Bago matukoy ang sakit, hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi pwede, guro. Wala ka ring magagawa. Binibining Amposta, may isang bagay akong sasabihin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Manggagamot araw, kung may sasabihin kayo, sabihin ninyo na. Si nakatatandang Amposta ay hindi mukhang may sipon. Parang ayon sa mga sinaunang aklat ng tradisyonal na medisina na engkanto. Si Manggagamot araw, may alam ka bang lunas sa pagkaengkanto? Paumanhin, wala akong magagawa. Matanda ka pala, may alam ka rin. Bata, paano ka nakikipag-usap sa guro ko? Ito ay... Guro, isang mandaraya lang siya. Malamang nalaman niyang may malubhang sakit si nakatatandang Amposta, kaya pumunta siya sa angkang Amposta para manloko ng pera. Muntik na kitang makalimutan. Palayasin ninyo siya. Sandali lang. Kanina nakita mo rin bang naengkanto ang lolo ko? May solusyon ka ba? Binibining Amposta. Umaasa ka pa sa kanya, nagkataon lang siya. Sabi niya sa lahat ay naengkanto. Ganyan siya manloko ng tao para kumita. Oo, mayroon. Pero ayaw ko nang magligtas. Bata, nagpapanggap ka pa. Dahil sa ugali ninyo kung sino may gusto siya ang magligtas. Tumigil ka. Kung ililigtas mo ang lolo ko, magbabayad kami ng malaki. Binibining Amposta, naniniwala ka talaga sa kanya? Ito ay taktika lang. Tingnan mo, ang susunod niyang hakbang, tiyak na hihingi siya ng napakalaking halaga. Manahimik ka. Hindi ako nagkukulang sa pera. Ano ang gusto mo? Maganda ka naman, paano kung maging asawa ko? Bastos. Tay, wag kang magalala. Hindi ba si Amposta Niebe ang asawa mo? Gusto mo akong maging asawa mo? Hindi ka ba natatakot na makipag-away ang angkang Amposta? Isa kong pagwawasto. Iyan ay tinatawag na kasintahan. Ikaw. Binibining Amposta ang bastos na to ng aalipusta sa'yo. Dapat bigyan ng leksyon. Tumahimik ka, hindi ko kailangan ng iyong payo. Kung ngayon mo maililigtas ang aking lolo, hindi tututol na maging asawa mo. Mayuming. Binibining Amposta, ang pagpapalayas ng masasamang espiritu ay hindi basta-basta. Iminumungkahi ko na kumuha na lang ng mula sa templo isang banal na monghe, ang pinakaligtas. Kapag dumating na ang monghe, matagal nang patay si Lolo. Sige na, sino ang makapagliligtas? Yun ang paniniwalaan ko. Dahil sabi mo kaya mo, bigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi magising ang aking lolo ngayon, ang iyong buhay ay mananatili sa angkang Amposta. Ang sakit ng matanda ay ito ang nagdudulot ng problema. Magkunwari ka na lang. Tingnan natin kung paano mo tatapusin to. Sige, maniniwala muna ako sa iyo ng isang beses. Kung susunugin ko ba ang painting na ito, magigising ba ang aking lolo? Ang dragon na may galit sa painting na ito, tingnan ninyong mabuti, bakit ang sungay lamang nito ay itim? Dahil noong nabubuhay pa ang pintor, siya ay nagpinta ng may matinding galit. Ang pagsunog hindi kayang alisin ang galit sa painting. May paraan ka ba para maalis ito? Oh, alisin ang painting. Ibigay mo sa akin. Ilang mahinang dragon na gawa sa galit na espiritu nagwawala? Tay. Lolo. Master. Talagang isang master. Imposible. Tiyak na peke ito, sigurado nagpapanggap ka. Tumahimik ka. Hindi mo dapat siraan ang isang master na tulad niya. Ginoo, nagkamali ako. Ang sinabi ko kanina, pasensya na. Tay? Lolo? Ano ang nangyari? Lolo, nakatatandang Amposta lolo ni Sofia. Lolo, nahimatay ka kanina, natakot kami lahat. Manggagamot, araw ikaw ang nagligtas sa akin. Maraming salamat sa iyo. Nakatatandang Amposta. Hindi ako ang nagligtas sa iyo. Sino? Lolo siya ay si Amposta Dagatan, ang manugang ng angkang Amposta. Ginoong Amposta, salamat sa pagligtas mo sa akin. Simula ngayon, ikaw ay panauhing pandangal ng angkang Amposta. Sabihin mo, anong hiling mo tutuparin namin? Magiging tapat na ako. Gusto ko ang proyekto ng Bluestone Mountain ng Angkang Amposta. Ibigay sa Angkang Amposta ang responsibilidad. Jianjun. Tay. Ang proyekto ng Bluestone Mountain ng Angkang Amposta ibigay sa Angkang Amposta ang responsibilidad.
Pero sa angkang amposta naman. Nakalimutan mo kung sino ang nagbigay ng larawang iyon. Gawin mo ang sinabi ko. Oo. Ang nakatatandang amposta ay isang taong prangka. Kung gayon may isa akong paalala, ang dragon sa larawan ay gawa ng tao, may gustong manakit sa iyo. Totoo ba ang sinasabi mo? Baka naman ito ay naibigay ng hindi nalalaman? Imposible, malinaw ang intensyon ng nagbigay, sinadya niya ito. Hindi ko patatawarin ang angkang amposta. Amposta Dagatan. Maraming salamat sa iyo. Walang anuman, ang pagligtas ko sa iyong lolo ay may dahilan. Bakit hindi mo sinabi kay Lolo ang tungkol sa ating taya? Biro lang iyon sa pagitan ko at ni Binibining Zhao. Biro lang, huwag mo seryosohin, may girlfriend na ako. Hindi ba sinabi mo rin na girlfriend iyon, hindi asawa? Wala kang pakialam? Wala akong pakialam. Ang kailangan ay kung walang pakialam si Binibining Amposta Niebe. Malamang ay magkakaroon siya ng pakialam, kaya Binibining Zhao, huwag na lang. Kaibigan ko si Amposta Niebe. Sa palagay ko hindi siya magkakapakialam. Binibining Zhao, baka naman nagkakagusto ka sa akin. Bawal ba? Pasensya na Binibining Zhao, hindi tayo bagay. May kailangan ako, mauuna na ako. Talagang irresponsableng lalaki, mga akit tapos tatakas. Pero Amposta Niebe, pasensya na. Medyo nagustuhan ko itong lalaki. Nasira ang mapa ng dragon. Mahal na dugong, ang espiya ng angkang Amposta ay nagdala ng balita. Ang sumira sa ating magandang plano ay itong si Amposta Dagatan. Siya na naman, isang tinalikuran na anak ng angkang Amposta. Naglakas loob na paulit-ulit. Sumira sa magandang plano ng dugong tipan. Mahal na dugong, sa pagkakataong ito, dapat ba tayong magpadala ng tao? Hindi mahina ang kanyang kakayahan. Manatili muna tayong hindi kumikibo. Hayaan ang angkang Amposta. Alamin ang kakayahan ni Amposta Dagatan. Saka tayo magpasya. Sige. Amposta Dagatan, ikaw at ang nanay mo ay pareho gustong mamatay. Gising ka pa? Ito ang trabaho mo bilang bodyguard. Buong araw hindi ka nagpakita. Baka magka-aksidente ako, alam mo? Pumunta ako para isagawa ang dalawang bagay na ipinagagawa sa akin ni nakatatandang Amposta. Ano na ang nangyari sa mga bagay na yon? Medyo okay na. Bukas ng umaga si Siyam na Talim dapat ay maililipat ang natitirang 100 milyon na bayad sa angkang Amposta. Ang angkang Amposta naman ay pumayag na ibigay sa atin ang proyekto ng bato. Nakakatuwa ba ang biro na ito? Hindi ako nagbibiro. Buksan mo na. Ito ay... Bukas ay ika-70 kaarawan ng lolo ko. Paborito niya ang asul at puting porselana. Binili ko ito ng mahal. Bukas, kunin mo itong regalo. Sumama ka sa akin sa angkang Amposta para magpakumbaba ka. Pero ako ay... Sige, susunod ako sa'yo. Niebe, Marco de la Cruz pinuno ng angkang Ampostasyon ni Amposta Niebe. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Lalo kang gumanda. Amposta Dagatan, bakit ka nandito? Ikaw na rapist, pinalaya ka na? Tio Marco, si Amposta Dagatan ay fiancé ko na ngayon. Hindi mo siya dapat sabihan ng ganyan. Niebe, huwag kang magpapaniwala sa kanya. Ang taong ito ay napakalibog. Pati ang sarili niyang madrasta ay hindi niya pinalampas. Hindi ako ganyan ka-weird. Ano, interesado ka ba? Ikaw, Gago, anong sinasabi mo? Biro lang. Tio, huwag kang magalit. Niebe, ito ang napili mong lalaki? Kapag sinabi sa iba, nakakahiya sa aming angkang Amposta. Ang angkang Amposta ay halos bumagsak na. May kapal pa ng muka. Amposta Dagatan. Ikaw! Ngayon ang aking ika-72 kaarawan. Maligayang pagdating sa aking handaan. Lolo, ito ay ang asul at puting porselana na pinili namin ni Amposta Dagatan para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Ilagay mo na lang dyan. Nakatatandang Amposta. Ang porselanang ito ay binili yata ni Chin Lokwe. Wala yatang kinalaman si Amposta Dagatan dito. Paano mo nalaman na ako ang bumili o si Amposta Dagatan ang bumili? Ang porselanang ito ay ibinebenta ng angkang Amposta at siya ay isang palamunin. Wala naman siyang pera pambili nito. Nakatatandang Amposta, tingnan ninyo ang taong tulad niya kahit sa inyong ika-70 kaarawan, hindi man lang makapagbigay ng disenteng regalo. Sa hinaharap, saan siya kukuha ng pera para buhayin si Chin Luo Shue? Sa tingin ko, itong mahirap na binata, marahil ay wala talaga siyang regalong handa. Luo Shue,
Ito ang lalaking pinili mo, ngayon ang aking kaarawan. Wala ba siyang maipresentang kahit anong disenteng bagay? Wala ba siyang maipresentang kahit anong disenteng bagay? Lolo, ito nga sulat puting porselana. Talaga naming pinili kasama si Amposta Dagatan. Oo, noong magbabayad, may nangyari kaya wala siya. Wala ba talaga o walang pera? Luo Xue, huwag mong kalimutan. Ngayon siya ay itinakwil ng angkang Amposta. Ngayon siya ay itinakwil ng angkang Amposta. Hindi ko alam, Master Xie, anong regalo ang inihanda mo. Ilabas mo para makita ko. Master Xie, pero hindi katulad mo na puro salita lang. Tiyak na naghanda siya ng malaking regalo para kay tatay. Tama si Chong Amposta pero hindi naman malaking bagay. Munting bagay lang. Ito ay pambihirang kahoy na huwangwali. Tatay, ang kahoy na ito ay mukhang luma na. Mahalaga ito. Tiyong Amposta, ang mahalaga nito, hindi ang material, kundi ang laman. Hindi ang material, kundi ang laman. Tatay, buksan mo at tingnan. Lolo, binisita ko ang maraming sikat na doktor para makuha ang reseta para sa iyo pills ng mahabang buhay. Tatay, ito ay isang sinaunang gamot na pampahaba ng buhay. Sinaunang gamot? Tiyong Amposta, sa tingin mo sa buong Siam may pangalawang uri pa ba ng pills ng mahabang buhay? Narinig ko dati sa Longcheng may auction na may naibentang isa. Pills ng mahabang buhay na maayos ang pagkakaimbak, mukhang umabot ng 10 milyon. Ano? Ang isang tabletang ito ay 10 milyon? Oh? Ang reseta na ito. Magkano kaya ang halaga? Ang ganyang reseta hindi masusukat sa pera. Isang bagay na pumapatay itinuturing ninyong kayamanan. Anong ibig mong sabihin? Amposta Dagatan, tumahimik ka. May hangganan ba ang biro mo? Ito anong okasyon ito? Bigyan mo ako ng panulat. Amposta Dagatan. Luo Xue, huwag mo siyang pigilan. Tingnan natin ngayon kung anong pakulo ang kaya niyang gawin. Nagpapanggap na manghuhula, tingnan natin kung ano ang isusulat mo. Lolo, ito ang Pills regalo ng ko sa mahabang inyo. buhay. Ang tunay na reseta ng pills ng mahabang buhay. Iyan ay kalokohan, Amposta Dagatan, napakasama ng iyong loob. Sumulat ka ng maling reseta para saktan si Lolo. Kung si Lolo ay uminom ng gamot na gawa sa reseta mo ang tabletang naluto, pagkatapos ng kasalan maghanda na para sa libing. Amposta Dagatan, ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Buisit! Pinagbantaan mo si Lolo na mamatay, palayasin ninyo siya. Dahil hindi kayo naniniwala, ituring ninyo na hindi ako nagsalita. Ang regalong ito, kukunin ko na pabalik. Teka. Reseta ng Pildoras ng Mahabang Buhay, Klabo 5G, Ephedra 8G, Pulang Pionia 10G, Skizonepeta 5G, Sapochnikovia 3G, Ginkgo 10G. Reseta ng Pildoras ng Mahabang Buhay, Klabo 5G, Ephedra 8G, Pulang Pionia 10G, Skizonepeta 5G, Sapochnikovia 3G, Ginkgo 10G. Imposible ito. Ito. Pareho pala. Ano? nakita mo ang reseta ko? Marami pa akong ganyan. Tatay, hindi ito tama. Tingnan mo ang huling item sa papel na ito. Paano naiiba sa nakasulat sa libro? Iba siya. Ang huling item na ito, ang nasa libro ay ginkgo. Reseta ng longevity pill. Cloves 5G, Ephedra 8G, Red Peony 10G, Skizonepeta 5G, Sapochnikovia 3G, Ginkgo 10G. Ang nasa papel ay Angelica. Oo nga. Ang peke ay peke, hindi kailanman presentable. Sayang naman, ang maliit na pagkakamali ay nagdudulot ng malaking pagkawala. Sino ang makapagpapatunay na ang sa kanya ay totoo? Paano kung mali ang sa iyo? Amposta. Ano ang pinapanggap mo? Nakita mo talaga ang reseta ko. Buti na lang mali ang huling sangkap na nabasa mo. Kung hindi, naloko mo kami. Anong klaseng tao ka? Kailangan kong makita ang sayo? Amposta, matigas pa ang ulo mo. Magsindi kayo. Palayasin ninyo ang bastos na ito. Sandali, tiyong Amposta. Amposta, sabi mo totoo ang reseta mo. Kaya mo bang pumusta sa akin? Sige, anong pusta? Sandali lang, ang presidente ng Chinese Medicine Association na si Manggagamot Araw ay darating para batiin si nakatatandang Amposta sa kanyang kaarawan. Sa oras na iyon, mapapatunayan niya kung aling reseta ang totoo. Ang sinumang peke ay luluhod at hihingi ng tawad, ano? Siyempre, walang problema. Pero binibining siya huwag kang magbago ng isip sa oras na iyon. Magbago ng isip? Sa aking diksyonaryo wala ang salitang magbago ng isip. Amposta, dahil hinamak mo ang sarili mo, hindi mo masisisi ang iba.
Ang posta ngayon ay iyong ika-70 kaarawan. Espesyal akong pumunta para batiin ka. Salamat. Manggagamot araw. Maupo ka. Manggagamot araw, dumating ka sa tamang oras. May 2 reseta dito, hindi alam kung alin ang totoo o peke. Bilisan mo, ipakita sa akin. Tingnan mo kung alin ang tunay na reseta ng elixir ng mahabang buhay. Ito ay totoo. Amposta, lumuhod ka. Hindi pa niya sinasabi kung alin ang totoo. Hindi na kailangang sabihin tiyak na ang bamboo slip na ibinigay ni Binibining Xie ang totoo. Sino ang sumulat ng napakahalagang reseta na ito sa ganitong papel kung masira ito? Ano na ang gagawin? Manggagamot araw, mali yata kayo. Ang nasa sulat kamay ang totoo sulat kamay. Kalokohan. Sa sulat kamay na ito. Ang huling sangkap ay mali. Kung dadagdagan ng sangkap na yon, hindi na yon pampahaba ng buhay, kundi pampapaikli ng buhay. Ang ibig mong sabihin, ang sulat kamay na ito ay peking pampahaba ng buhay. Ang nasa papel ang totoo. Tama ang nasa papel na ito. Ang tunay na reseta ng pampahaba ng buhay na minana. Nitong mga nakaraang taon, alam lang ng lahat ang sangkap ng pampahaba ng buhay, pero hindi alam ang eksaktong sukat. Buti naman ang bagay na nagpahirap sa mundo ng maraming taon, ngayon ay lumitaw na. Sino kaya ang magaling na sumulat nito? Bakit kayo tahimik? Manggagamot araw, ang sulat kamay na ito ay bigay ni Ginoong Xie sa aking lolo. Sabi niya, pinaghirapan niyang hanapin ang reseta ng pampahaba ng buhay. Ang papel na ito ay sinulat lang ng aking nobyo. Sabi niya, ito raw ang totoo at dumating kayo. Isinulat mo ang basurang iyan sa sulat kamay. Ginoong Xie, baka naloko kayo. Kahit totoo ang reseta mo, ano ngayon? Huwag mong kalimutan ang taya sa pamilya. Chin, kung hindi ka makakuha ng kooperasyon at huling bayad para sa pamilya, Chin, hindi mo pa rin mapapakasalan si Luoxue. Sige, darating ang pinuno ng angkang amposta sa kumpanyang Chin kung totoo o hindi. Malalaman pagpunta doon. Nagpapakamisteryoso ka. Nasaan ang mga tao? Bakit hindi ko nakita ang pinuno ng angkang amposta? Pinuno ng angkang amposta. Oy, kumusta? Ginoong Fang, si Zhao ay nahuli. Pinuno ng angkang amposta. Pinuno ng angkang amposta. Bigyan agad ng upuan si pinuno ng angkang amposta. Hindi na kailangan. Si Zhao ay pumunta ngayon, hindi para sa ibang bagay. Ito ay espesyal para sa inyong angkang amposta. Nagdala ng kontrata. Tatay, Ito ang proyekto ng pakikipagtulungan sa bundok Qingxi. Oy, pinuno ng angkang amposta. Ang inyong angkang amposta balak, kasama ang aming angkang amposta, solo na pangasiwaan ang proyektong ito at para sa aming angkang amposta magbigay ng 30% na kalamangan. Tama. Zhao. Pinuno ng angkang amposta. Hindi ba ito ang kontrata para sa angkang amposta? Kinansela ninyo? Paano na ang aming angkang amposta? Ginoong Fang, ang aming angkang amposta ay formal ng inanunsyo ngayong hapon ang pagkansela ng lahat ng pakikipagtulungan sa angkang amposta kasama ang proyektong bundok Qingxi, pinuno ng angkang amposta. Bakit mo ito ginagawa? Simple lang, ang angkang amposta ay nagkasala kay Ginoong Fang, naging kaaway ni Ginoong Fang ay kaaway ng aming angkang amposta. Nakatatandang amposta ang kontratang ito. Sigurado ka bang kontento? Oo, kontento. Sobrang kontento. Ang angkang amposta namin ay handang makipagtulungan sa angkang amposta para magtulungan sa proyektong ito. Hahaha, sige. Si Amposta Dagatan. Well, ako si Jiang ay alis na. Tara na. Paalam punong angkang amposta. Amposta Dagatan, paano mo ginawa iyon? Medyo may kaalaman sa medisina. Tumulong sa angkang amposta. Para pasalamatan ako, pinirmahan na niya ang kontratang ito. Ang galing mo naman. Siyempre, ako ang asawa mo. Malalaman mo sa lalong madaling panahon na hindi lang ang medisina ang galing ko. Sa ibang bagay, magaling din ako. Ikaw, anong sinasabi mo? Nakatatandang amposta. Naaalala ko ang taya. May isa pang kondisyon, di ba? Kahit natulungan mo kaming pumirma ng kontrata at nakuha ang malaking proyektong ito, pero usapang negosyo lang. Hindi mo natupad ang taya. Diyos, si Amposta Dagatan ay ginawa na ang lahat.
Ang proyektong ito ay mahalaga sa Angkang Amposta. Kung hindi natin makuha ang huling bayad, hindi namin malulutas ang agarang problema ng Angkang Amposta. Kung wala ang 100 milyong pisong huling bayad, ang mga susunod na proyekto, kahit pirmahan man, ang Angkang Amposta ay hindi makakilos. Oo nga, ang huling bayad na ito ang pinakamahalaga. Kaya Lokswe, ikaw ay dapat ikasal. Kay Ginoong Amposta, makasal sa Angkang Amposta. Ang aming Angkang Amposta ay mabubuhay muli. Nakakatuwa naman kayo. Ano ba ang tingin ninyo sa akin? Isipin nyo ba ang aking nararamdaman? Ginagawa nyo ba akong kasangkapan? Walang galang, bakit ganyan ka makipag-usap sa nakatatanda? Tama si Chong Amposta. Luoxue, basta pakasalan mo ako sa hinaharap kung ang Angkang Amposta ay magkaroon ng problema aming Angkang Amposta, hindi namin ito papabayaan. Sobra naman kayo. Amposta Dagatan, umalis na tayo. Huwag kang mag-alala, Luoxue. Teka lang, panoorin mo ang magandang palabas. Amposta Dagatan, hindi mo ba nakikita? Hinihintay nila na pagtawanan ka. Amposta Dagatan, hindi ako naniniwala na lagi kang swerte. Kung nagkataon, ang swerte ko ay laging ganyan. Ginoong Siyam kayo, bakit kayo narito? Punong Angkang Amposta, ngayong pagdating ay upang ang kumpanyang gininto ang korona ang natitirang bayad na utang sa inyo ay kumpletuhin. Ano? 120 milyon ang nasa card na ito. Ang dagdag na 20 milyon ay kabayaran ng timon ng mitolohiya sa inyo ng Angkang Amposta. Bayad? Kompensasyon? Tama. Ang anak ng puta na si Mataas na Dragon dahil sa pangalan ng timon ng mitolohiya ay nagpapakalat ng gulo sa labas. Ang reputasyon ng timon ng mitolohiya ay sinira niya. Kung hindi dahil kay G. Amposta Dagatan na nagpatingin sa akin, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Siya na naman. Mali ka yata. Ang bagay tungkol kay G. Amposta Dagatan ay, magkakamali ba ako? Anong klaseng tao ka? At nagdududa ka sa akin? Si Mataas na Dragon? Ang jigong iyon ay kinaladkad namin palabas at pinakain sa aso. Ang bagay na ito, kami ng timon ng mitolohiya ay nagkamali. Sana patawarin kami ng pinuno ng Angkang Amposta. Dia, G, Siyam na talim, hindi mo na kailangang maging formal. Ang bagay na ito ay hindi mo kasalanan. Kasalanan lahat ni Mataas na Dragon. Kung gayon, umalis na ako. G. Amposta Dagatan, umalis na ako. Amposta Dagatan? Paano mo nagawa ito muli? Wala naman. Si Siyam na Talim ay alalay ng alalay ko. Nagsisinungaling siya. Tiyak na may hawak siyang ebidensya laban kay Siyam na Talim. Oo, kaya ganyan sumunod si Siyam na Talim sa kanya. Nagsisinungaling siya. Oh! Nalinlang kayong lahat, oh. Tama na, nanalo ako sa tayo. Ngayon papakasalan ko si Luoxue. Walang tututol, tama? Mula ngayon, si Amposta Dagatan ay magiging manugang na ng Angkang Amposta. Ay, ngayong gabi tayong pamilya ay magkita-kita ng maayos. Lolo, ako at si Amposta Dagatan ay mauuna ng umalis. Sama-sama tayo mamaya. Hindi mo man lang matalo ang isang kabataan, walang kwenta. Tatay, itong si Amposta Dagatan talaga, sino ang mag-aakala na lutas niya lahat ng problema? Kung magpapatuloy ito, ang kayamanan ng Angkang Amposta ay mapupunta lahat sa kanya. Sinabi ko sa iyo na pababain ang kanyang pagmamataas. Mas lalo mo pa siyang itinaas. Wala na akong pakialam dito. Tatay, kaya ako lang ang maaaring maging pinuno ng Angkang Amposta. Marami akong balitang naririnig sa labas. Yung proyekto ng bagong gamot, maraming tao ang interesado dyan. Tatay, isipin mo. Siya si Amposta Niebe. Kahit gaano siya katalino at kagalingan, babae lang siya. Kapag nagpakasal siya kay Amposta Dagatan, di ba magiging sa Angkang Dagatan ang Angkang Amposta? Tama na, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung gaano kalaki ang makukuha mo, ay nasa iyo na. Ay sige, salamat tatay. Tatay. Basta't nasa panig ako, mahigpit kong hahawakan ang bagong gamot na ito na kumikita ng pera. Huwag mo na akong bigoy. Sige. Manood tayo ng sine ngayong gabi, ha? Tatay, talagang magandang araw ngayon para sa kinabukasan ng Angkang Amposta. Umangat pa sa mas mataas na antas. Ngayon, may isa akong mungkahi kung payag kayo. Ay Marco, sabihin mo lang ng diretso. Wala naman ibang tao ngayon eh. Ang mungkahi ko ang Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad ng Gamot ni Luosue ay ilipat sa akin para ako ang mamahala. Si Luosue naman ang mamamahala sa proyekto sa Chingshishan.
Kung tutuusin, itong proyekto ay nakuha rin ni Amposta, di ba? Tama si Marco. Luokswe, paano kung... Imposible. Itong proyekto ay pinaghirapan ko. Bakit ko ito ibibigay basta-basta? Luokswe, ang bagong gamot ay marami nang nag-iimbot. Nag-aalala lang ang Diyos sa kaligtasan mo. Tio, kung talagang nag-aalala ka sa akin, magpadala ka ng mga taong may kakayahan. Sa halip na maglagay ng katulad ni Melodia Laurel para subaybayan ako. Luokswe, bakit ka ba hindi marunong umintindi? Ang tiyo ay nakikita kang mag-isa na namamahala ng napakalaking kumpanya kaya nahihirapan kang sabayan. Kaya espesyal na nagpadala ng assistant para sa'yo. Tio, nakalimutan mo na ba ako? Ha? Kung hindi dahil sa ginawa mo sa dalawang bagay na ito at naresolba mo na lahat, akala mo ba tatanggapin ka ng angkang Amposta? Ang pinuno ng angkang Amposta, hindi ba't kanina sinabi mong magkakapamilya tayo? Ba't bigla kang nag-iba ng ugali? Huwag mo siyang pansinin, puro kasinungalingan yan. Tio, sinabi ko na sa'yo, ang dalawang proyektong ito wala akong ibibigay kahit isa. Niebe, ang naive mo naman. Kung ibibigay mo o hindi, hindi ikaw ang may desisyon, kundi ako. Bakit? Bakit? Dahil ako ang pinuno ng angkang Amposta. Ngayong araw, ang proyektong ito, ibibigay nyo ba o hindi? Ang galing naman nitong pinuno ng angkang Amposta. Ninakaw mo ang bunga ng pagod ng mga kamag-anak. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, ang angkang Amposta ay patuloy na bumababa. Dahil meron pala tayong ganitong walang kwentang dito. Hayop ka! Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng angkang Amposta. Si Niebe ay bata pa. Marami pa siyang hindi alam sa negosyo. Malulugi siya. Mas mabuti pang malugi kaysa sa ikaw ang kumain ng lahat. Talaga namang hindi mo ibibigay ang proyektong ito, di ba? Ang selfish naman ninyo. Tio, ang proyektong ito mula sa pagsisimula hanggang sa pag-unlad, lahat ay ako mismo ang gumawa. Kasama na ang kakulangan na 500 milyon noong nakaraan. Tinulungan ba niyo ako? Bakit ganyan ka makipag-usap sa tiyo mo? Hindi ba't noong nakaraan, dahil sa angkang Amposta naputol ang daloy ng pera? Lolo, ngayon naman, si Dagatan ay nakapag-ayos na ng huling bayad. Bakit kayo? Ay hindi pa rin pumapayag? Amposta Niebe, pustahan ka ba't ganyan ka makipag-usap sa akin? Sa paningin mo, mayroon pa bang ako bilang tiyo mo? Uy! Ihinto mo ang proyekto na ibinigay sa angkang Amposta kanina. Amposta Dagatan, akala mo ba kung sino ka, di ba? Sabi mo lang, ihihinto mo na? Akala mo ba ikaw na ang pinuno ng angkang Amposta, di ba? May bigat pa rin ang mga salita ko. Pipirmahan mo sila ng kontrata, tapos papawalain mo ang kontrata. Bakit? Niloloko mo ba ang angkang Amposta? Amposta Dagatan. Wala yan, Luokswe. Maniwala ka sa akin. Ano? Tinapos ng angkang Amposta ang kontrata. Bakit nila ginawa yon at para sa ating angkang Amposta? Kumusta, punong Amposta? Ano ang sabi ng angkang Amposta? Amposta Dagatan, ikaw ang may kasalanan nito. Hindi ba sinabi mong tingnan natin ang resultang ito? Hindi ka ba nasisiyahan? Ano naman kung natapos ang kontrata? Ang daloy ng pondo ng ating angkang Amposta ay nakarecover na. Kahit wala ang proyekto ng angkang Amposta, ang ating angkang Amposta ay maaari pa ring umunlad ng mas mahusay. Muntik ko nang makalimutan. Oo nga pala, kanina ko nakalimutan. I-freeze mo rin ang pondo ng angkang Amposta. Ang tapang mong magsalita, parang walang takot. Akala mo ba si Ginoong Siyam na Talim ay may paraan para i-freeze ang card ko? Ano ang kinalaman ni Siyam na Talim? Si Siyam na Talim ay hindi bangko. Ano, Marco? Hindi ka sumasagot ng tawag. Takot ka? Bakit? Bakit ganito? Amposta. Mali ako, pakawalan mo na ang angkang Amposta, Amposta. Siyempre, pakakawalan ko ang angkang Amposta. Pero ikaw, nakatatandang Amposta, ano sa tingin mo? Tatay. Halika. Mula ngayon, tanggalin si Marco de la Cruz bilang pinuno ng angkang Amposta. Tatay. Si Amposta Niebe ang susunod na pinuno. Hahaha, magaling talaga si nakatatandang Amposta. Lolo, simula ngayon, ikaw na ang pinuno ng angkang Amposta. Huwag mo kaming biguin.
Hoy, ikaw! Tatay, isipin mo ulit, anak mo ako, hindi mo ito pwedeng gawin. Amposta ayoko. Nasa pwesto pa si Tito Marco, ang drug research department mo, laging nila yung target. Kapag naalis siya sa kakaligtas. Hindi naman dapat ako. Bakit ako, na may apelyidong Amposta, ang magiging pinuno ng angkang Amposta? Salamat, Amposta. Pangalan pa rin ang tawag mo sa akin. Dapat palitan mo na. Salamat, mahal. Ano? Hindi ko marinig. Mamamatay ka na. Teka, ang sakit. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Huwag kang mag-alala, Ginoong Fang. Matagal nang magkaibigan ang tatay mo at kami. Kayo ang dugong tipan. Matalino. Sige, diretso na ako. Yang walang kwenta mong kuya, paulit-ulit niya kaming hinahadlangan. Kailangan ko ang tulong mo. Bakit hindi na lang kayo lumapit sa tatay ko? Pagkatapos ng gawain, ikaw na ang magiging pinuno ng angkang Amposta. Hindi, tumanggi ako. Hindi ito basta-basta. Ay. Ginoong Fang, ang bagay na ito, wala kang pagpipilian. Gagawin ko. Tama yan, gawin mong maayos, kami ay hindi ka pababayaan. Ano ang gusto ninyong gawin ko? May ancestral house ang angkang Amposta, ipapabagsak ko yon sa iyo. Ano? Si Amposta Dagatan ay nakikipag-ugnayan sa angkang Amposta. Kung hindi ka gagawa ng kahit ano, ang iyong posisyon bilang pinuno ay mahirap panatilihin. Nasaan ang tatay mo at ang iba pa? Pumunta sila sa construction site ng Qingxi. Hindi ba sinabi mo na gusto niyang kausapin ako? Hindi ko yun sasabihin. Bakit ka nandito? Tinawag kita para pumunta. Siyempre, may iba pang mahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Hindi ba may isang tao na nagsabi na gusto akong gawing asawa? Biro lang yun. Miss Zhao, hindi kailangan. Magpakamahinahon ka, Miss Zhao. May asawa na ako. Hindi pa kasal. Anong asawa? Baka naman natulog na kayo? Okay lang, kahit nakatulog na kayo, hindi ako tututol. Kasi siya ay aking mabuting kaibigan. Ano, Amposta Dagatan? Gusto mo ba maglaro ng masaya? Ang sinabi mo kanina na-record ko na lahat. Ipapadala ko ngayon kay Amposta Nieve. Sapat na ba ang excitement? Amposta, hindi ka lalaki? Lalaki ba ako? Itanong mo sa asawa ko. Wala kang pakialam. Ikaw. Ay naku, miss na miss kita. Tatay! May problema. Bakit ka nagmamadali? May problema sa proyekto sa Qingshishan. Akala ko ano lang. May namatay at nasugatan. Magbigay lang tayo ng pera. Bayad lang, okay na. Hindi tao ang may problema, ang angkang Amposta. Sila ng angkang Amposta. Anong nangyari sa angkang Amposta? Kinansela nila ang pakikipagtulungan sa atin. Ibinigay ang proyekto sa angkang Amposta. Ano yon? Ganito kalaking bagay, ngayon mo lang sasabihin sa akin? Na-miss mo ba ako? Oo. Tatay, kumusta na ang bagay? Natapos na ang partnership. Lahat yon dahil sa batang yon. Si Amposta Dagatan, wala siyang kwenta. Bakit siya ang nagpapaimbita sa angkang Amposta? Tatay, magpahinga ka muna tay. Dahil ang walang kwentang iyon, nagpumilit na kalabanin ang aming angkang Amposta. Kaya mas mabuti. Ano ang pakialam mo sa hayop na iyon? Ayusin muna natin ang problema sa harap. Dahil ang angkang Amposta ay walang awa, huwag silang magalit kung tayo ay hindi rin patas. Narinig ko na may isang lugar ng barong-barong sa labas ng bayan na kailangang gibain. Ang paggiba ng barong-barong, walang silbi, maliit na bagay. Sino ba ang papansin, tatay? Narinig ko na ang lugar na iyon ay ang ancestral house ng angkang Amposta. Kung hindi sa angkang Amposta, matagal na sanang na-demolish. Kung makuha natin ang lupaing iyon, ang angkang Amposta, hindi ba tayo ang hahawak sa kanila? Ancestral house. Sige. Xiao Kai, yung lupa na ipapademolish, asikasuhin mo na ngayon.
Sige, gagawin ko na. Pagdating ng panahon, ang angkang Amposta ay hihingi sa atin. Yung proyekto, babalik lang sa atin ng maayos. Bilisan mo. Dapat mabilis, tandaan mo. Ituloy na natin. Halika. Ha ha ha. Young Master Fang, konti na lang ang natitira dito. May isang bahay na ayaw lumipat. Ayaw lumipat? Sa teritoryo ng angkang Amposta, may tao pa bang hindi susunod? Oo nga, kahit anong sabi namin ayaw makinig. Talaga namang... Aba, anong daldal nyo? Ihatid nyo kami. Bakit pa kakatok? Matandang babae, mag-isa ka lang sa bahay? Sino kayo? Kami yung pumunta kahapon para pirmahan mo. Nakalimutan mo na? Matandang lupa, gusto mong isara ang pinto? Ayaw mo kaming makita, pumunta kami para sabihin sa iyo, etong lupa, kinuha na ng angkang Amposta. Pirmahan mo na, umalis ka na. Pero hindi ka namin pababayaan. Kapag pumirma ka, eto ang pera mo. Hindi ako aalis. Ayaw umalis. Mukhang ayaw mo sa mabuting paraan. Gusto mo sa masama, gibain nyo. Ibagsak. Miguel! Hoy, Sino kayo? Bakit kayo pumasok ng walang paalam? ikaw ang apo ng matandang ito, di ba? Pumunta kami para ipaalam sa iyo. Ang lugar na ito ay kinukuha ng angkang Amposta. Pirmahan mo na ito at lumipat kayo. Kinukuha? Bakit hindi ko alam nagigibain ito? May dokumento ba kayo? Dokumento? Ito. Meron syempre, pero hindi dala. Bukasan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ito si Ginoo ng Angkang Amposta. Ang dakilang panganay na anak ng Angkang Amposta. Sa tingin mo manloloko siya? Tama, kung pipirma ka ng maayos, hindi ka namin lolokohin. Anong panganay na anak ng Angkang Amposta? Ang nakikita ko lang ay pumasok kayo ng walang paalam at inaapi ninyo ang matanda. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako pipirma sa dokumentong iyan. Binibini, pirmahan mo na ito ng maayos. Baka kung masaya ang ating Ginoo, magdagdag pa siya ng pera para sa iyo. Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Anong klasing bahay ito? Sira-sira. Ito ba ay tirahan ng tao? Kung pipirma ka ng maayos, hindi kita pandarayahan sa pera. Sino ang niloloko mo? Ito lang ba ang pera? Kung lilipat kami, saan kami pupunta? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako pipirma. Umalis na kayo. Dahil ayaw mo makinig. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng galang. Ibagsak. Lola! Lola, anong nangyari sa iyo? Lola! Ano na, nakapag-isip ka na ba, pirma o hindi? Ituloy ang pagbagsak, huwag tumigil. Tumigil kayo. Tigilan mo yan. Sige. Naisip ko na. Akala mo ba yung basurang video na yan ay makakapanakot sa amin? Eh paano kung ipadala ko kay Siyam na Talim? Kilala mo si Siyam na Talim? Binibini, paano niya makikilala si Siyam na Talim? Kung kilala niya si Siyam na Talim, bakit siya titira sa ganitong sira-sirang lugar? Huwag mong kalimutan, ito ay teritoryo ng timon ng mitolohiya. Kumusta? Sino to? Kumusta mamang Siyam na Talim? Ako si Bukang Liwayway. Nagkita tayo sa opisina ni Mataas na Dragon. Binibining Bukang Liwayway. May kailangan ka ba? Wala naman. Tatanong lang sana ako, kilala mo ba ang mga tao ng Angkang Amposta? Ano angkang Amposta? Ginagago ka ba nila? Hindi naman. Nagtatanong lang. Haha, binibining Bukang Liwayway. Kilala mo pala si Mamang Siyam na Talim. Bakit hindi mo sinabi agad? Muntik na tayong magkaintindihan, magkakapamilya pero hindi nagkakilala. Dahil alam nyo na, pumayag kayong umalis. Hoy, hoy! Binibining Bukang Liwayway. Dahil magkakilala na tayo, mag-usap tayo ng maayos tungkol sa partnership. Ano sa tingin mo? Eto, binibining Bukang Liwayway. Basta pumirma ka, bibigyan ka ng Angkang Amposta ng 1 milyon. Ano sa tingin mo? 1 milyon? Oo, tama. Binibini, yung 1 milyon. Mataas na yon. Sige, pero gusto ko ngayon na... Sige, bilis. Aalis na kami. Lakad, bilis. Ayos lang yun, Lola. Ginoo, ngayon, si Bukang Liwayway biglang tumawag sa akin at nagtanong tungkol sa angkang Amposta. Bukang Liwayway. Aling Bukang Liwayway? Siya yung dati mong binigyan ng 1 milyong pabuya. Bakit niya tinatanong ang tungkol sa angkang Amposta? Hoy sige, nasa hotel ng Mataas na Dragon ako, pumunta ka rito, Ginoo. Bukang Liwayway. May problema ba siya? Babayaran niya ang utang.
Saan siya kukuha ng ganoong pera? Hindi ko inaasahan na si Bukang Liwayway. Babaeng yan kilala pa pala si Siyam na Talim. Ginoong Fang, sa tingin ko hindi tama ito. Tingnan mo siya. Paano niya makikilala si Siyam na Talim? Baka magkasabwat sila para dayain tayo. Wala ka bang kakilala sa timon ng mitolohiya? Tumawag ka, tignan mo kung kilala nila si Bukang Liwayway. Pumunta na ako ng tao para magtanong. Ginoong Pangnalin lang tayo. Ang mga tao sa timon ng mitolohiya hindi kilala si Bukang Liwayway. Putang ina puta, niloko mo ako. Ikaw i-freeze mo ang card, kumuha ka ng ilang galon ng gasolina, sunugin mo ang bahay niya. Ginoong Fang, Ginoong Siyam. Ginoong Fang, pumunta ako ngayon para bayaran ang utang ko sa inyo. Kumain muna tayo. Oo nga, saan mo nakuha ang pera? Hindi naman galing sa illegal na transaksyon. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi po ito ang bayad sa demolisyon. Saan ka nakatira, Miss Bukang Liwayway? Bakit biglang nagkaroon ng demolisyon? Wala kaming natanggap na balita. Nakatira ako sa squatter area. Lumipat na ang lahat doon, Ginoong Fang. Sobrang nagpapasalamat ako sa iyo. Ako na ang manlilibre ng pagkain na ito. Itong pagkain ako na ang magbabayad. Pasensya na, ate, na-freeze ang card mo. Paano naman, pagdating ko na sa card ang pera ko, ito ang bayad sa demolish ko. Akin, Wala yan, ako na. hindi po, Ginoong Amposta, pera meron talaga. At ang pera ko, Wala yan, huwag kang mag-alala, baka may problema sa bangko. Bukas, puntahan natin at tanungin. Mamaya, ihahatid na muna kita. Umupo ka na, kumain ka muna. Sige, lagyan mo ng gasolina. Hoy, ganito tayo, masyado na bang maangas? Hindi naman, kung ganun, lalo pa nating gawing maangas ibuhos. Opo, maglakas loob na galitin si Ginoong Amposta. Amposta Magiting, anong ginagawa mo dito? Amposta Dagatan, sabi ko itong babaeng puta paano nangahas na lokohin ako. Kaya pala, kasama mo itong walang kwenta ay magkasama ikaw na Amposta. bakit na-freeze ang card na binigay mo sa akin? Babaeng puta, niloko mo ako at gusto mo pang kunin ang pera ko, di ba? Wala kang kilalang Siyam na Talim. Ang ibig mong sabihin, aalisin ng angkang Amposta ang mga barong-barong. Oo, Ginoong Amposta, ito ang bayad sa demolish na ibinigay niya sa akin. Wala akong balita na may demolition dito. Ano na naman ang balak niyo? Sino ka ba? Kami ng angkang Amposta. Ano man ang desisyon? Kailangan pa bang magpaalam sa isang walang kwenta tulad mo? Linisan mo ang bibig mo, paano mo pagsasalitaan si Ginoong Amposta? Pareho kayong Amposta, paano naman? Isa nasa langit, isa nasa lupa. Hindi ba ikaw ang kabit niya? Hindi mo yun alam? Siya si Amposta Dagatan ay sa aming angkang Amposta isang asong pinalayas. Amposta, Magiting, iwan mo na ang pera mong mabaho at umalis ka, hindi na kami magde-demolish. Ang naive mo talaga, nakasulat ito sa itim at puti, maliwanag na maliwanag. Ngayon kung magde-demolish o hindi, hindi na ikaw ang masusunod. Amo Amposta, tapos na lahat ang mang-away kay Amposta Magiting. Ito ang kapalaran nila, Lola. Amposta Dagatan, naghahanap pa siya ng gulo. Ikaw ang naghahanap ng gulo, hindi mo man lang patawarin ang matanda. Isang matandang babae. Paano niya mapipigilan ang plano ng angkang Amposta? Hulihin ninyo sila para sa akin. Amposta Dagatan, sinasadya mo talagang sumalungat sa akin? Sa tingin ko, ikaw ay hindi ka titigil hanggat di ka nasasaktan. Huwag mo akong sisihin kung naging malupit ako. Ginigiba ninyo ang mga barong-barong. Ano ba talaga ang pakana ninyo? Gusto mong malaman, di ba? Lumuhod ka at magmakaawa, saka ko sasabihin. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa'yo. Sasabihin mo o hindi. Hoy, Amposta, bitawan mo ang binata nating si Fangkay. Kung hindi, sasaksakin ko ang babaeng ito. Magaling, pagbalik malaki ang bigay ko sa'yo. Amposta Dagatan, hindi mo ba gustong magpakahero? Binibigyan kita ng pagkakataong ito. Lumuhod ka sa akin, saka ko sila pakakawalan. Ayaw mong lumuhod, di ba? Patayin ninyo sila, tigil! Ginoong Amposta. Tayo ka. Ginoong Amposta. Lola! Lola, anong nangyari sa'yo? Kuya, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ay mula sa angkang Amposta. Kuya, wag kang mag-alala. Alam ko, yung 5 taon misunderstanding lang. Siguradong tutulungan kitang linisin iyon.
Pare, Ang magmakaawa dapat may itsura ng nagmamakaawa. Hindi kita papatayin ngayon. Baliin ko ang mga binti mo. Sa susunod na araw, pupunta ako mismo sa inyo. Siyam na talim, pumunta ka sa lugar ng barong-barong. Sabihin mo, kayo ay nagbabaklas ng barong-barong. Ano ba talaga ang pakana ninyo? Angkang Amposta. Ang barong-barong ay tahanan ng Angkang Amposta. Ginoo, ano ang nangyari? Dalhin sila sa ospital. Sino ba yan, gago? Wala ka bang mata? Hoy! Hindi ba yan si Ginong Fangzhou? Bakit ka nagkaroon ng oras umuwi ngayon? Gino. Umuwi ka at sabihin kay Amposta unahan. Amposta magiting, iyan ang kanyang wakas. Gino. Amposta Dagatan. Angkang amposta ko at ikaw hanggang kamatayan. Anong nangyari? Kay anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito? Teka lang, tatawag agad si mama ng doktor. Ma. Oo, Amposta Dagatan. Amposta Dagatan. Bumalik ka. Amposta unahan, bakit mo ako hinihila? Ang hayop na yon, nasa likod niya ang angkang amposta ngayon. Hindi ngayon. Hindi ngayon ang tamang panahon. Tingnan mo ang anak mo. Ano na ang nangyari sa kanya? Sige, hindi ka kikilos, di ba? Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Pwede bang pumalma ka? May tulong ang angkang amposta. Ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan nating mag-isip ng paraan. Mag-isip ng paraan. Naiintindihan mo ba? Sino ba naman ang Amposta Dagatan na iyon? Ang buhay niya may kukumpara ba sa buhay ng anak ko? Alam kong hindi mo kayang manakit. Naawa ka pa sa batang iyon, di ba? Anong kalokohan yan? Pinalayas ko na siya. Lalabanan mo ako? Uy, Fang, lalabanan mo ako para sa batang iyon? Makipaglaban ako sa iyo ngayon. Halika. Sinasabi ko sa iyo, Amposta, kung ngayon, hindi mo maiisipan ng solusyon, makikipaghiwalay ako sa iyo. May oras kang makipagtalo sa akin, makipag-away, bakit hindi mo dalhin si Xiao Kai sa ospital? Sabi ng doktor ang binti ni Xiao Kai ay baldado na. Ano? Paano? Nakaisip ka na ba ng paraan? May paraan. Anong paraan? Kaya't aayusin natin ang angkang amposta. Pero paano kung ang angkang Amposta ang kumilos? Ano ang gagawin? Huwag mong kalimutan. Si Amposta Dagatan ay manugang na lalaki sa angkang amposta. Kapag nasakop natin si Amposta Niebe, anong magagawa niya? Tama, si Amposta Dagatan ngayon ay hindi na nag-iisa. Kung mahahawakan natin ang kanyang kahinaan, hindi ba siya susunod na lamang? Nakipag-ugnayan ako sa Dugong Tipan. Ibibigay si Amposta Niebe sa kanila para asikasuhin. Kapag naalis na nila si Amposta Niebe, isang Amposta Dagatan, ano pang magagawa niya? Yan ay napakagaling. Sa pagkakataong ito, dapat nating patamaan ang maliit na tae na si Amposta Dagatan at parusahan. Amposta Dagatan. Angkang amposta, hintayin ninyo ako. Kayo may kapal pa kayong mukha na humarap sa akin? Dugong Tipan. Ang aming plano lahat ay sinira ni Amposta Dagatan at ng angkang amposta. Ito na naman si Amposta Dagatan. Talagang hindi basta-basta. Paulit-ulit sinisira ang aking mga plano. Panginoon, ang bagong gamot ng angkang amposta, ano ba talaga yon? Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Panginoon, may paraan ako para maalis si Amposta Dagatan at matutulungan pa kita mula kay Amposta Niebe makuha ang gusto mo. Sabihin mo. Kung mahuli mo lang si Amposta Niebe, kaming angkang amposta ay makukuha ang lahat. Ang mga ari-arian ng angkang amposta, kapag nangyari iyon, lahat ng pag-aari ng angkang amposta ay magiging atin. Akala mo ba, hindi ko ba sinubukan? Panginoon, hindi ninyo alam. Si Amposta Dagatan, ang manugang na lalaki ng angkang amposta, matagal ng lihim na nakipag-ugnayan sa angkang amposta. Ang galing ng iyong kalkulasyon. Panginoon, gusto mo bang gamitin ang aking kamay? Upang alisin si Amposta Dagatan. Natatakot ka kay Amposta Dagatan? Nababalik siya para maghiganti sa iyo, tama?
Panginoon. Kami rin naman ay nagtatrabaho para sa iyo, maging si Amposta Dagatan o si Amposta Niebe, kung sino man sa kanila ang mabuhay may epekto sa amin. Tigilan na ang walang kwentang usapan. Ilatag mo ang detalye. Mamaya ilang araw, may press conference si Amposta Niebe sa oras na iyon sa daan siya ay kukunin natin. Sige, gawin na natin. Magpapadala ako ng tao sa iyo. Ano ang mga utos? Sabihin mo lang sa kanila na gawin. Salamat, Gino. Salamat, Gino. Kaya. Amo, totoo bang makikipagtulungan tayo sa angkang Amposta? Wala silang puhunan. Sa aking dugong tipan, ang makinabang wala pa siyang ipinanganak. Pinaglalaruan ko lang sila tayo, oras na para gawing mas malaki ang gulo. Matalino ang amo. Si Amposta unahan ay walang muwang. Gagamitin ang angkang Amposta para takutin ako. Ako, dugong tipan, kailan ba ako natakot sa mga angkang yon? Umalis ka mag-ayos ng ilang tao, sa pagkakataong ito dapat makuha si Amposta Niebe. Kung hahadlang si Amposta Dagatan, patayin na lang. Amo, paano ang angkang Amposta? Alam ko na ang balita, ang huling pakinabang ng angkang Amposta ay ang kanilang buhay. Kamusta si Bukang Liwayway? Ay, ang lola ni Bukang Liwayway hindi nakayanan, pumanaw na. Si Bukang Liwayway nitong mga nakaraang araw sa sobrang kalungkutan nasa ospital pa rin. Ang lupit ng angkang Amposta, ah? Panahon na para tapusin ang angkang Amposta. Amposta Dagatan, mag-ingat ka. Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala, matibay ang asawa mo. Anong oras na? Hindi ka seryoso. Oo nga pala, sa mga susunod na araw magkakaroon ng press conference ang R&D department namin. May oras ka bang dumalo? Ayos lang, mas mabuti yatang hindi na lang ako pumunta. Sapat na ikaw na lang, sapagkat ikaw ang tunay na pinuno ng pamilya. May mga bagay pa akong aasikasuhin. Eh, sige. Ano? Sinasabi mo? Natapos na ang pananaliksik sa bagong gamot ng angkang Amposta. Oo, kumakalat na ang balita sa labas. Bakit hindi ako sinabihan ni Luoxue? Hindi pwede. Kailangan kong pumunta mismo at tingnan. Ma'am Chin, lumabas na ang resulta ng eksperimento. Ano ang naging resulta? Matagumpay ang resulta, lampas ng 30% sa inaasahan. Ang galing! Mag-test pa ng ilang ulit. Malapit na ang press con. Ayaw kong magkaroon ng pagkakamali. Sige. Ang lakas ng gamot na yan, nakakapag-stimulate pala ito sa katawan ng tao ng napakalaking potensyal. Oo nga, hindi rin alam kung paano si Ma'am Chin nag-develop ng gamot. Epekto pa ito ng maraming beses na pag-dilute. Hindi alam kung sino ang unang subject ng eksperimento. Ang unang tao, malamang hindi makakaligtas. Ang laki ng dosage ng gamot na yan. Kung makakaligtas, hindi ba magiging super siya? Anak, huwag mo akong sisihin. Wala akong magawa. Kung hindi ko ito ginawa, kapag pumasok ka, tiyak na hindi ka makakaligtas. Nanay, hintayin mo ako. Malapit na kitang matagpuan. Nanay, hintayin mo ako. Malapit na kitang mahanap. Sino ka? Amposta Dagatan. Hindi ko inaasahan na ikaw talaga. Nilapitan mo ako para lang sa gamot na ito? Tama. Dito ako para sa gamot na ito. Ano ang pinagkaiba mo sa mga tao sa dugong tipan? Hindi ako nanakit kanino man sa inyo. Dapat ba akong magpasalamat sa'yo? Payuhan kita na sabihin mo sa akin ang pinagmulan ng gamot na ito. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Patayin mo man ako, hindi ko sasabihin. Ano ang gagawin mo sa akin? Papatayin mo ba ako? Mahalaga sa akin ang gamot na ito. Mahalaga rin ito sa akin. Nangako ako sa nagbigay sa akin ng gamot na ilalabas ko ito sa merkado. Bakit kailangan itong ilabas? Hindi mo ba alam kung gaano karaming tao ang gustong makuha ito? Ito ang aking pangako. Dapat kong tuparin ito. Pangako?
Anong pangako? Ang taong nagbigay sa'yo ng gamot? Ikaw, paano mo nalaman? Siya ang aking ina. Ano? Siya ang ina mo? Bago ako nakulong noon, nagawa na ng aking ina ang gamot. Makalipas ang maraming taon, hinahanap ko pa rin siya. Nabalitaan ko na nasa iyo ang gamot kaya ako lumapit sa iyo. Si Tiang Liwayway ang aking benefactor. Noong malapit ng mabangkarote ang Angkang Amposta, siya ang tumulong sa akin na itatag ang departamento ng pananaliksik sa gamot. Ang gusto niya ay simple lang, ilabas ang bagong gamot sa merkado. Nasaan siya? Tinanong kita, nasaan siya? Tiang Liwayway, noong mga oras na iyon, para iligtas ka tumakbo siya sa Angkang Amposta para makiusap, pinalaya siya ng tatay mo. Pagkatapos araw-araw siyang pumupunta sa harap ng Angkang Amposta at lumuluhod isang araw, hindi na siya muling nakatayo. Sabi ni Tiang Liwayway kailangan kong mailabas ang bagong gamot, sabi niya kapag lumabas na ang gamot, makakahanap ka na ng daan pa uwi. Pasensya na, nanay. Ako ay huli na. Hindi ito kasalanan mo. Pero si Tiang Liwayway nakita kanyang mabuti, tiyak na matutuwa ang kanyang kaluluwa. Salamat, Luokswe. Tinutulungan ko lang si Tiang Liwayway na matupad ang kanyang hiling. Pero, nagtataka ako paano nagtagumpay ang bagong gamot ni Tiang Liwayway. Sino ang unang subject? Ako, noong mga taon bago ako makulong, natakot ang nanay ko na magdusa ako kaya lahat ng gamot ay itinurok niya sa akin. Ikaw, ayos ka lang ba? Ayos lang, nakaraos naman. Pwedeng dalhin mo ulit ako sa nanay ko? Sige, sasamahan kita. Libingan ni Tiang Xiaoliro. Paumanhin, nanay, wala akong kwenta. Pinahihirapan kita. Huwag kang mag-alala, nanay. Ihahatid ko ang buong Angkang Amposta sa libingan mo. Walang makakatakas sa kanila. Amposta Dagatan. Ang departamento ng pananaliksik at pagpapaunlad ng gamot na ito ay ibinibigay ko na sa iyo. Hindi na kailangan. Ikaw na ngayon ang asawa ko. Alagaan mo ito para sa akin. Pero, Tapos na ang usapan. Pagkatapos nito, ikaw na ang bahala sa mga bagay ng Angkang Amposta. ikaw ano? Pababayaran ko sa buong Angkang Amposta. Amposta Dagatan. Pagkatapos ng lahat ng ito, ikaw, babalik ka ba sa Angkang Amposta? Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Sige. Hihintayin kita, sige. Kailangan mong bumalik ng ligtas. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Abisuhan ang timon ng mitolohiya. Magtipon na lahat at hintayin ako. Kino, ano ang nangyari? Natagpuan ko na ang aking ina. Ginang, kamusta na siya? Ngayon, hihingiin ko kay Amposta unahan ang pananagutan. Opo, Ginoo. Ano? Hindi ako tanggap sa Angkang Amposta mo. Nasaan si Amposta unahan? Nasa loob. Nasa loob. Amo gising. Anong ginagawa mo? Panginoon ng dugong tipan ikaw, bakit ka narito? Paano pumunta ako? Kailangan ko pa bang ipaalam sa iyo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tingnan mo, gabi na tapos na kaming nagpapahinga. Amposta unahan. Mukhang hindi mo maintindihan ang iyong posisyon. Ako, hindi ba tayo nagtutulungan? Oo, Oo, magkasosyo tayo. muntik ko nang makalimutan. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang makipag-usap sa akin? Panginoon ng dugong tipan, kami ng Angkang Amposta ang nanakit sa inyo. Ang pagdating ninyo, ano ba talaga ang pakay? Pumunta ako sa inyong Angkang Amposta para humiram ng isang bagay. Ano? Ang buhay ng Angkang Amposta. Hindi ito biro. Kami ng Angkang Amposta ay laging masipag at tapat naglilingkod sa dugong tipan. Wala kaming naiambag pero may pagod naman.
Tatay, Kahit takbo ka, Patayin siya. hayop ka. Ito ang unang beses na may naglakas loob na murahin ako sa harapan ko. Halika na, alagaan ninyo siya ng mabuti. Dugong tipan. Mamatay ka ng malupit. Ginoo, may dumating lang. Uy, Amposta Dagatan, sagipin mo ako, bilisan mo! Amposta Dagatan, bakit ka nakatanga? Lusog na. Walang kwenta. Tama na. Ilibing na ang angkang amposta, sabihin sa nanay ko ang magandang balita. Nanay, bumaba na ang angkang amposta para samahan ka. Amposta Dagatan, kung nasa langit si Tiang Liwayway, tiyak na magiging payapa siya. Pasensya na, napahiya ka pa sa akin. Amposta Dagatan, anong sinasabi mo? Pamilya na tayo. At saka hindi ko naalagaan si Tiang Liwayway. Marami ka nang nagawa para sa nanay ko. Salamat, Loswe. Amposta Dagatan, umuwi na tayo. Sige. Amposta Dagatan, hindi ka talaga pupunta sa press conference? Hindi na siguro. Gusto ko magdaos muli ng maayos na libing para sa nanay ko. Sige, tara na. Amo Amposta Niebe, may press conference sa Makalawa. Bukas siguradong pupunta siya sa site para mag-inspection. Kailangan ba nating sadaan? Sige. Maganda pa tayo. Sa pagkakataong ito, hindi dapat magkamali. Oo. Naku. Kumusta ang paghahanda para sa press conference? Mamaya pupuntahan ko ang site para tingnan. Papasamahin ko si Siyam na talim sa iyo. Sige. Kung may problema, tawagan mo ako. Huwag kang mag-alala. Tara na. Siyam na talim, parang may sasakyan sa likod na sumusunod sa atin. Oo, nakita ko. Amposta Niebe, humawak ka ng mahigpit. Dalhin ninyo silang dalawa pabalik. Kisingin ninyo sila. Dugong tipan, bitawan mo ako. Mapanlin lang na atake sa likod. Anong klasing tao ka? Siyam na talim. May kasabihan, may dayaan sa digmaan. Pwe, gamit ng mababang paraan, ang dugong tipan ay hindi kailanman magiging lehitimo. Ano naman, ngayon wawasakin ko ang timon ng mitolohiya. Ang dugong tipan ay tutupakin ng korte ng dilim. Ang korte ng dilim ay hindi na tulad ng dati. Sinong tinatakot mo? Sinasabi ko sa iyo, ang korte ng dilim ay mayroon na bagong Panginoon ng dilim. Payuhan kita na pakawalan mo kami. Baka mailigtas mo pa ang iyong buhay. Hahaha, bagong Panginoon ng dilim, sino ang tinatakot mo? Ipakita mo sa akin. Suntukin ninyo siya ng malakas. Miss Chin, huwag kang matakot. Gusto ko lang pag-usapan ng partnership. Anong partnership? Ang bagong gamot na ginagawa mo, ibigay mo sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagkukunwari ka ba, Miss Chin? Saan mo narinig iyan? Bago pa ninyo makuha ang bagong gamot, alam ko na nung panahong iyon ang matandang babaeng iyon na si Xiao ay hindi sumunod, kaya pinatay ko siya. Ano, kayo ang pumatay kay Tia Xiao? Hindi siya nakipagtulungan. Kaya pinatay ko siya, syempre. Pinapayuhan ko si Miss Chin na makipagtulungan na lang para iwas sakit. Pwe,
Hindi na kayo tao. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay ang gamot sa inyo. Buisit, wala kang makukuhang bagong gamot, gago. Pumanaw ka na. Tumigil ka! Uy, luwak sweldo. Panginoon, Ang gamot na ito ngayon ibibigay mo ba o hindi? huwag kang umasa. Kung hahawakan mo si Miss Chin, subukan mo, hindi ka patatawarin ng ating Panginoon. Ano? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Amposta Dagatan ay ang ating bagong Panginoon ng dilim. Kung gagawin mong bihag si Miss Chin, hintayin mo na ang kamatayan mo. Amposta Dagatan. Yung walang kwenta. Paano mo insultuhin ang aking Panginoon? Hindi lang iyan. Kahit sa harap niya insultuhin ang kanyang babae, si Miss Chin ang lambot ng balat. Yung walang kwentang si Amposta Dagatan, malamang hindi pa niya nahawakan. Dugong Tipan, subukan mong gumalaw, gago. Amposta Dagatan, paano ka nandito? Walang kwenta. Huwag gumalaw. Nasa akin ang babae mo. Huwag kang gagalaw kung pipitikin ko ito. Mas mabuti kung pakawalan mo siya. Ikaw, itinakwil ng angkang Amposta. Ano ang karapatan mong makipag-negotiate? Ito ang pokpok na ito. Binigyan ka ng bagong droga, di ba? Ang lakas pala nito kung magagamit ito ng Dugong Tipan. Ang Dugong Tipan ang magiging #1 sa buong mundo. Paano mo nalaman ang bagong droga? Matagal ko nang alam, kung hindi lang sa matandang ina mo na ayaw ibigay sa akin ang bagong droga, hindi ka sana nakulong. Ano yung sinabi mo? Ano? Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay mo? Noong nakulong ka, pinagsabihan ko siya ng maayos na ibigay sa akin ang bagong droga. Gagawin ko para hindi ka makulong. Pero ang matandang iyon, hanggang kamatayan ayaw ibigay sa akin ang bagong droga. Kaya, sisiin mo ang nanay mo. Ikaw ang gumawa nito. Hindi lang ang nanay mo ang pinatay ko at sa harap mo, papatayin ko ang babae mo. Amposta Dagatan, huwag mo akong pakialaman. Patayin mo siya para ipaghiganti si Tiang Xiao. Sino ang may lakas ng loob, Dugong Tipan? Ang kapal ng mukha mo! Shui Kilin. Dugong Tipan, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ang ating bagong Panginoon ng dilim. Tumigil ka sa walang kwentang usapan. Ngayon, umatras kayo. Urong. Dahil nasa kamay ko ang babaeng ito, sino ang may tapang na gumalaw sa akin? Gusto mo bang iligtas siya? Pwede. Ibigay mo ang bagong gamot. Talaga bang gusto mong makipaglaban sa Korte ng Dilim? Naglakas loob ang Korte ng Dilim na sirain ang aking plano. Papatayin ko ngayon ang babae ng inyong Panginoon ng Dilim bilang interes. Lahat ng nasa korte ng dilim, makinig sa utos ko. Likulin sila. Kulang na lang. Kulang na lang konti. Panginoon ng Dilim, paano natin siya haharapin? Ilibing siya ng buhay para samahan ang aking ina sa libing. Binabati kita, Panginoon ng Dilim, nakamit na ang paghihigante. Binabati kita, Panginoon ng Dilim. Tara na, uwi na tayo. Sandali! Ikaw ang Panginoon ng Dilim. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi naman ito malaking bagay. Hindi mahalaga. Hindi ito malaking bagay? Ano ang malaking bagay? Siyempre, pasayahin ang asawa. Ang pinakamahalaga yon. Nagbibiro ka pa sa ganitong oras? Alis na, uuwi na. Makalipas ang 1 taon. Panginoon ng Dilim.
Malapit na ang anibersaryo ng kamatayan ng matandang ginang. Mag-ayos ka na. Mahal, gusto mo bang samahan kita? Hindi na, magpahinga ka na lang sa bahay. Alis na. Ma'am Chin, Kumusta ang resulta ng eksperimento? mula sa Angkang Amposta, nagdala ng bagong batch ng mga eksperimento. Ang progreso ay hindi naman masama. Mabuti, kung hindi lubos na kailangan, huwag mo na akong hanapin. Opo,